Kaya ko itong ayusin, bulong ng batang may grasa sa kamay habang nakatitig sa makintab at mamahaling sasakyan. Tumawa ng malakas at mapanghamak ang mayamang lalaki. Ngunit sa loob lamang ng ilang sandali, magagawa ng batang yon ang isang bagay na mahirap paniwalaan. Sa gitna mismo ng Avenida Paulista, biglang umusok ang makina ng isang Rolls-Royce Phantom na naging sanhi ng pagsisikip ng trapiko hanggang sa 3 bloke. Galit na galit si Rogelio Mendoza at malakas na sinuntok ang manibela. Gas-gas ang mamahaling balat dahil sa kanyang gintong singsing. Gumastos siya ng 2 milyong reais para sa sasakyang ito. Ngayon, nakatigil ito na parang isang basurang bakal. Sinisira ang kanyang makapangyarihang imahe sa harap ng mga nanonood. Hindi ito totoo, bulong niya habang tumutulo ang pawis sa kanyang muka. Kahit na nakaon pa rin ang aircon, sa paligid niya, walang tigil ang busina ng mga sasakyan. Ang iba pa nga'y nagsisigaw ng mura mula sa kanilang mga bintana. Hindi sanay si Rogelio na nawawala ng respeto bilang may-ari ng Mendoza Importações, isa sa pinakamalalaking luxury car dealership sa Brazil. Inaasahan na siyang maging huwaran ng pagiging perpekto. Ngunit ngayon, narito siya, walang magawa sa harap ng mga tao habang ang kanyang paboritong sasakyan ay pumalpak. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ng opisyal na dealership. Kailangan ko ng tow truck agad. Nasira ang Phantom ko dito sa Paulista. Pasensya na po, Ginoong Mendoza, magalang na sagot ng babae. Pero kasalukuyan pong nasa ibang kliyente ang espesyal naming tow truck. Maaaring abutin ng hanggang 2 oras bago makarating sa inyo. 2 oras? Seryoso ka ba? Hindi ako uupo dito na parang tanga ng ganun katagal. Nauunawaan ko po, sir, pero iyon po ang kasalukuyang oras ng paghihintay. Binaba ni Rogelio ang tawag, nagngangalit sa galit. Sa salamin sa likod, nakita niyang humahaba ang pila ng mga sasakyan at naglalabasan ang mga cellphone para mag-record. Magva-viral ito, naiisip na niya ang mga headline at memes. Ang lalaking kilala sa pagbebenta ng luxury cars, stranded sa kanyang sira-sirang sasakyan. Bigla, may kumatok sa bintana. Lumingon siya, handang sigawan kung sino man iyon. Ngunit sa halip, nakita niya ang isang batang lalaki. Mga 12 anyos lang, marumi at punit ang damit at may grasa ang balat. Magulo ang buhok, nakatakip sa maitim at seryosong mga mata, tila masyadong tutok para sa edad niya. Kailangan niyo po ng tulong? Tanong ng bata, maliit pero matatag ang boses. Bahagyang binaba ni Rogelio ang bintana upang makapagsalita. Umalis ka, bata, hindi ako tumatanggap ng limos. Hindi po ako humihingi, nag-aalok po ako ng tulong. Sa kotse niyo, tumawa ng malakas si Rogelio, mapanghamak at walang awa. Ikaw? Ayusin mo to? Isang batang puro dumi ang katawan? Akala mo kaya mong ayusin ang Rolls-Royce Phantom? Hindi natinag si Roberto Santos, sanay na siya sa ganitong reaksyon. Alam ko na ang problema, sagot niya ng kalmado. Yung ingay bago tumigil ang makina, tapos may usok. Overheat po yan. Baka na-stuck ang water pump. Tumigil si Rogelio sa pagtawa. Paano nalaman ng batang ito iyon? Makinig ka, bata, sabi ni Rogelio habang bumababa ng kotse. Malaki ang pangangatawan niya, halos doble sa laki ng bata. Mas mahal pa ang kotse kong ito kaysa sa lahat ng pag-aari mo. Hindi ko hahayaan ng isang kung sinong bata na pakialaman ito. Gusto niyo po bang maghintay dito at maipit? Sagot ni Roberto, sabay turo sa walang katapusang linya ng nagagalit na mga driver sa likuran nila. Dahil lalo lang itong lalala. Tumingin si Rogelio sa paligid. Naglalabasan na ang mga tao sa kani-kanilang sasakyan. Nagre-reklamo, nagre-record. Nagiging eksena na ito. Diyan po nagtatrabaho ang tatay ko, dagdag ni Roberto, sabay turo sa isang maliit at maruming talyer sa malapit. Matagal na po kaming nag-aayos ng kotse. Pasilipin niyo lang ako.
Tatay mo? Singal ni Rogelio. Diyan sa bulok na shop, anong inaayos nyo dyan? Mga lumang Uno at Palio. Rolls Royce ito, bata. Hindi mo maiintindihan kung gaano ito kakomplikado. Bigla, lumapit ang tatlong lalaking naka-Amerikana, mga kasosyo ni Rogelio sa negosyo. Nasa likod lang ang sasakyan nila at nakita ang lahat. Anong nangyari, Rogelio? Tanong ni Ricardo Fernandez, halos hindi mapigilang matawa. Namatay ang phantom, sagot ni Rogelio halatang frustrado. At yung bata, tanong ni Gustavo Reyes, hindi maitago ang paghamak habang tinitingnan si Roberto. Sabi niya, kaya niyang ayusin. Hindi napigilan ng tatlo ang pagtawa. Ay gusto kong makita to, sabi ni Ricardo, sabay labas ng cellphone para mag-record. Ang batang mula sa mumurahing talyer na aayusin ng pinakamamahaling sasakyan, panalo. Tawanan niyo lang ako, sagot ni Roberto, kalmado pa rin, ngunit may halong tapang. Pero kung mapaandar ko to, magkano ang ibabayad niyo? Napataas ang kilay ni Rogelio, nagulat at natuwa. Hinahamon mo ba ako? Nag-aalok po ako ng serbisyo. Ang serbisyo may bayad. Tumawa si Rogelio, nakapamewang. Sige, kung ikaw 1 anyos na bata ay mapapaandar ang kotse kong nagkakahalaga ng 2 milyong reais, bibigyan kita ng 5,000 reais. Naghalakhakan ulit ang mga lalaki sa paligid. Pang 5,000? Rogelio, nasisiraan ka na ba? Relax lang, wala naman siyang maayos pero aliw to. Nanatiling matatag si Roberto. Gawin mong 7,000. Ano? Gulat na sagot ni Rogelio. 7,000 reais. Yan ang halaga ng trabaho. Kasama na rin ang kahihiyang dinanas ko. Matatag na sabi ni Roberto. Tiningnan ni Rogelio ang mga kaibigan niya na patuloy pa ring tumatawa at nagre-record. Mabilis nang nagiging laman ng social media ang buong eksena, isang bagay na siguradong ipopost, isishare at pagtatawanan. Sige na nga bata, 7,000, sagot ni Rogelio habang napapikit ang mga mata. Pero kapag pumalpak ka, ikaw ang maghuhugas ng kotse ko ng libre sa loob ng 1 buwan. Ayos? Agad na iniabot ni Roberto ang kamay niyang puno ng grasa, walang pag-atubili. Ayos. Tiningnan ni Rogelio ang maruming kamay nang may pagkasuklam pero tinanggap pa rin niya ito para na lang mapanatili ang kanyang imahe sa harap ng lahat. Simula na ang palabas, sarkastikong sabi ni Rogelio, sabay yuko na parang artista. Hindi na nag-aksaya ng oras si Roberto, tumakbo pabalik sa maliit na talyer at bumalik na may dalang toolbox na halos kasinlaki niya. Inilapag ito sa tabi ng Rolls Royce at mabilis na binuksan ang hood ng sasakyan. Totoong ginagawa niya, bulong ni Gustavo habang nagre-record gamit ang cellphone. Yumuko si Roberto sa makina na parang kabisado niya ang bawat bahagi nito. Bagaman maliit ang kanyang mga kamay, gumagalaw ito ng mabilis at tiyak. Tinanggal niya ang ilang hose, sinuri ang bawat bahagi, tinest ang iba't ibang components. Bawat kilos ay may kumpiyansa, walang pag-aalinlangan. Ito, sabi niya matapos ang ilang minuto, sabay turo sa isang bahagi ng makina. Nakalak ang water pump, gaya ng sinabi ko kanina. Lumapit si Rogelio, nanlalaki ang mga mata, tama nga ang bata. Madaling hulaan ang problema, sagot ni Rogelio, pilit pa ring pinapanatili ang kontrol. Iba ang mag-ayos niyan. Kaya panoorin mo na lang, sagot ni Roberto, kalmado pa rin. Ang sumunod ay nagpanganga sa lahat. Sa loob lang ng 15 minuto, tinanggal ni Roberto ang sira na water pump na parang sanay na sanay. Nilinis ang bawat parte, pinalitan ng isang maliit na pyesa mula sa kanyang toolbox. At muling ibinalik ang lahat sa tamang lugar na may sukdulang eksaktong pagkakabit. Sobrang bilis ng kanyang kamay, mahirap ng sundan. Parang hindi ka panipaniwala, bulong ni Ricardo, wala na ang tawa sa kanyang muka. Bata lang siya, dagdag ni Gustavo, pero halatang alam niya ang ginagawa niya. Tahimik lang si Rogelio, pinagmamasdan ng bata habang may kakaibang damdaming bumalot sa kanya. Hindi ito paghanga,
O yun ang pilit niyang pinaniniwalaan, kundi pagkalito, paanong ganito karaming alam ang isang bata tungkol sa ganitong klasing sasakyan? Tapos na, sabi ni Roberto, sabay sara sa hood at punas ng kamay gamit ang lumang basahan. Sige na, paandarin mo. Paandarin? Tanong ni Rogelio, halatang hindi pa rin makapaniwala. Akala mo, paandarin mo na lang, Rogelio, singit ni Ricardo, sabik nang makita ang resulta. Malalaman na natin kung tunay siyang magaling o tsamba lang. Umupo si Rogelio sa driver's seat, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Parte ng sarili niya, gusto niyang gumana ang kotse, pero may parte ring natatakot na gumana ito at hindi niya alam kung alin ang mas kinatatakutan niya. Ikinasa niya ang susi. Agad na umandar ang makina, maayos at tahimik, parang bagong bili. Panandali ang natahimik ang lahat. Maging ang mga driver na kanina pa bumubusina ay natigilan, gulat sa nasaksihan. Hindi ito posible, bulong ni Rogelio habang nakatitig sa dashboard. Lahat ng sistema gumagana ng perpekto. Maayos na isinara ni Roberto ang kanyang toolbox. 7,000 gaya ng usapan aniya, dahan-dahang lumabas si Rogelio sa sasakyan, tila tuliro. Ang mga kasamahan niya, bagamat patuloy pa rin ang pagre-record, ay hindi na tumatawa, nangisay sa katahimikan. Paano mo natutunan ng lahat ng to? Tanong ni Rogelio. Wala nang bahid ng pagmamataas ang boses. Tatay ko po ang nagturo sa akin, sagot ni Roberto. Simula 7 anyos pa lang ako, tumutulong na ako sa kanya. Nakaayos na ako ng mahigit 200 sasakyan. 200? 12 anyos ka pa lang. Kayo po, 40, 50, pero kahit kayo hindi nyo alam ang sira ng sarili nyong kotse? Walang alinlangang sabi ni Roberto. Parang sampal ang mga salita. Ngayon, ang tawa ay nagmula na sa mga kasosyo ni Rogelio, ngunit siya na ngayon ang pinagtatawanan. Bayaran mo na ang bata, Rogelio, sabi ni Ricardo. Karapat dapat siya sa bawat sentimos. Binuksan ni Rogelio ang kanyang pitaka, nanginginig pa. Isa-isang binilang ang 7,000 reais at iniabot kay Roberto. Tinanggap ito ng bata, maingat na binilang sa harap ng lahat at isinilid sa kanyang bulsa. Ikinagagalak ko po ang ating transaksyon, sir, wika niya. Sandali, tawag ni Rogelio, sabay hawak sa braso ng bata. Paano mo nalaman lahat tungkol sa Rolls-Royce? Hindi ito basta-bastang kotse, puno ito ng high-tech na sistema. Mahilig po akong magbasa, sagot ni Roberto. Mayroon akong mga technical manual sa bahay. Lagi pong sinasabi ng tatay ko, ang kaalaman hindi bumibigat kahit gaano karami. Manuals para sa Rolls-Royce? Para sa Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, hinahanap ko lahat online. Araw-araw ko silang pinag-aaralan pagkatapos ng klase. Tiningnan ni Rogelio ang batang ito. Balot ng grasa, ngunit nagawa ang isang bagay na kahit sertipikadong mekaniko ay baka matagalan gawin at sa murang halaga lang. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Rogelio ng isang bagay na matagal na niyang di nararamdaman, pagpapakumbaba. Anong pangalan mo? Mahina niyang tanong. Roberto Santos. Roberto Santos, dahan-dahang ulit ni Rogelio. Impresibo kan ngayon. Salamat po, sir. Bitbit ang kanyang toolbox, tahimik na lumakad si Roberto pabalik sa talyer. Naiwan si Rogelio na pinagmamasdan siya na pagtatanto na may nagbago. Napahiya siya ng isang bata sa harap ng madla. Ngunit ang nakakagulat, wala siyang galit. Ni kaunti. Rogelio, sigaw ni Gustavo habang papalapit. Nakita mo ba yung nakita ko? Oo. Sagot ni Rogelio, isang 12 anyos na bata, inayos ang Rolls-Royce Phantom sa loob lang ng 15 minuto. Hindi lang yon, sabi ni Gustavo, sabay pakita ng kanyang cellphone. Tingnan mo to! Sa screen, ang video ni Ricardo ay nagsimula ng mag-viral. Umabot na ito ng 15,000 views sa loob lang ng ilang minuto at mabilis na kumakalat. Pero ang nakakagulat ay hindi lang ang bilang ng views. Hindi na si Rogelio ang pinagtatawanan ng internet.
May bago na silang hinahangaan, si Roberto. Ang bata viral na, sabi ni Ricardo habang patuloy sa pag-scroll sa mga lumalawak na komento. Tingnan mo to! Lumapit si Rogelio at binasa ang ilan. Genius ang batang to, ipapaayos ko sa kanya ang kotse ko kahit kailan. Walang pinipiling edad ang talento. May kung anong tumuso sa dibdib ni Rogelio, pride na nilamon ng katotohanan. Ang dapat sana'y nakakahiya ay naging isang makabuluhang aral. Ipumikit siya saglit at tinanggap ng tahimik ang hindi maitatanggi. Ang araw na iyon, sa halip na pagkasira ng reputasyon, ay nagturo sa kanya ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Tara na, sabi ni Rogelio habang muling sumakay sa kanyang maayos ng Rolls-Royce. May kailangan akong ayusin. Ngunit habang umaandar ang sasakyan, paulit-ulit sa isip niya ang isang pangalan, Roberto Santos. Isang pangalang alam niyang hindi na niya makakalimutan. Ang hindi alam ni Rogelio, hindi ito katapusan, ito pa lang ang simula. Pagbalik ni Roberto sa maliit na talyer, dala pa rin niya ang 7,000 reais sa bulsa. Mabilis ang tibok ng puso niya sa tuwa. Sa loob, ang kanyang ama, Carlos Santos, ay nasa ilalim ng isang kalawangin at lumang Beetle. Kita lang ang mga paa niya habang lumalagaslas ang tunog ng mga gamit. Tay, hindi niyo po alam kung anong nangyari kanina. Sigaw ni Roberto habang inilabas ang salapi. Lumabas si Carlos mula sa ilalim ng kotse. Mas matanda na ang itsura kaysa sa kanyang edad na 42. Matigas ang naging buhay, pero nagliwanag ang mga mata nang makita ang anak. Ano na naman yan, Hijo? Ano na namang gulo ang pinasok mo? Biro niya habang pinupunasan ng grasa sa kamay. Nakakumpuni ako ng Rolls-Royce Phantom. Sa kalye lang mismo. At ito ang kinita ko. Itinaas ni Roberto ang salapi. Bagong-bago pa. 7,000? Roberto, saan mo nakuha? Paano? Totoo po yan, tay. Mabilis na paliwanag ni Roberto. Nasiraan sa labas yung mamahaling kotse. Tapos pinagtawanan ako nung may-ari nung inalok ko ng tulong. Sabi niya, kung mapatakbo ko ulit, bibigyan ako ng 7,000. Inayos ko sa loob lang ng 15 minuto. Tinitigan ni Carlos ang salapi sa kanyang kamay, paulit-ulit na binibilang na parang baka bigla itong maglaho. Anak, renta na ito ng 4 na buwan, pagkain natin to. Ito ang patunay na tama ang pagtuturo mo, putol ni Roberto sabay ngiti. Hindi napigilan ni Carlos ang emosyon. Mahigpit niya niyakap si Roberto at unti-unting namuo ang luha sa kanyang mata. Puno siya ng pagmamalaki, sobra-sobrang pagmamalaki. Nalampasan na siya ng anak sa galing kaalaman at kahit sa tiwala sa sarili, pero may halong lungkot ang tuwa. Ang talento ng anak niya ay tila natatabunan lang sa maliit na talyer sa isang liblib na kanto, nag-aayos ng luma at mumurahing sasakyan para lang makatawid sa araw-araw. Mas nararapat ka sa higit pa rito, Roberto, bulong niya. Dapat na sa tunay kang paaralan, may mga mahusay na guro. Hindi dito lang, sa tabi ko, sa maduming talyer. Huwag niyo pong sabihin yan, tay, sagot ni Roberto. Kayo ang pinakamahusay na guro ko. Pero hindi ko kayang ibigay ang tunay mong pangangailangan. Malungkot na sagot ni Carlos. Wala akong pambayad sa pribadong eskwelahan, teknikal na kurso o kolehiyo. Makakahanap tayo ng paraan, tay, sagot ni Roberto. Simula pa lang to, ipunin natin to at palaguin. Tumango si Carlos, pinupunas ang luha sa mata. Tama ka, gagawin nating puhunan ito. Sa mga oras na iyon, nakaupo si Rogelio Mendoza sa kanyang modernong opisina, pinapanood muli ang video. Umabot na ito ng mahigit 250,000 views at patuloy pang tumataas. Grabe to, wika ng isang boses sa pintuan. Ang anak niyang si Mariana Mendoza, 17 anyos, matalino, kumpiyansa at maganda, ay pumasok habang hawak ang cellphone. Pero sa mga nakaraang buwan, madalas na siyang sumasalungat sa ama.
Tay, nakita nyo na to, di ba? Lagpas kalahating milyon na ang views. Nakita ko na, sagot ni Rogelio, kunwaring abala sa papeles. Nakakabilib, di ba? 12 anyos lang, pero inayos ang phantom sa kalye, parang wala lang. Siguro tsamba lang, ungol ni Rogelio. Baka nakita na niya yung ganyang sira dati. Tsamba? Idiniagnose niya lang sa pakikinig. Yan ang tinatawag na talento. Napabuntong hininga si Rogelio. Sa loob-loob niya, alam niyang tama ang anak. Pero mahirap aminin. Ang bata ay may isang bagay na hindi mabibili ng pera. Ano ngayon? Gusto mong bigyan ko siya ng medalya? Hindi, sagot ni Mariana. Gusto kong makita mong may talento sa harap mo. Tumulong ka, bigyan mo siya ng pagkakataon. Kung may tutulong sa kanya, mas bibilis ang pag-unlad niya. 12 anyos siya, Mariana. Hindi ko siya pwedeng i-hire ng legal. Pero pwede mo siyang suportahan, pwedeng bayaran ng kurso, tumulong ka para makapasok siya sa mas magandang paaralan. At bakit ko gagawin yan? Dahil kaya mo, matatag na sagot niya. Dahil mayaman ka na at dahil yan ang tama. Hindi sumagot si Rogelio, tinamaan siya, isang bagay na sanay gawin ng anak. Iisipin ko, sabi niya sa huli. Huwag mong patagalin, babala ni Mariana. Ang mga pagkakataon hindi naghihintay. Lumabas si Mariana, iniwan siyang nag-iisa. Muli niyang pinanood ang video, pero ngayon mas maingat na. Ang konsentrasyon ni Roberto, ang kumpiyansa, ang kaalaman, hindi ito tsamba. Sa gilid ng video, may nakita si Rogelio. Isang maliit na signage sa background. Santos e Filho, General Mechanics. Santos e Filho, mahina niyang binanggit. Tunay nga palang mekaniko ang tatay niya? Dinampot niya ang telepono at tinawagan ng kanyang assistant. Leonardo, pakihanap nga yang Santos e Filho na talyer. Malapit yan sa Avenida Paulista. Hanapin mo lahat kung kailan nagsimula, sino ang may-ari, estado ng negosyo, may utang ba, lahat. Gusto ko ng buong ulat bukas ng umaga. Opo, sir. Binaba ni Rogelio ang tawag at muling tumingin sa screen. Umabot na sa 1 milyon ang views. At si Roberto Santos, isang internet star, nang hindi man lang siya nagsikap para doon. Sa kanilang simpleng tahanan, sabay na kumakain sina Carlos at Roberto, kanin at itlog lamang, sa mga plato na may bitak. Hindi tumitigil ang pag-vibrate ng cellphone ni Roberto. Anong nangyayari? Tanong ni Carlos. Pinulot ni Roberto ang telepono at nanlaki ang mga mata. Tay, umabot na sa 1 milyon ang views nung video. 1 milyon? Tingnan nyo tong mga komento, laganap na sa lahat. Binasa ni Carlos ang ilan, hindi makapaniwala. Mas magaling pa ang batang to kaysa sa karamihan ng lisensyadong mekaniko. Kung di siya suportahan ng Brazil, ibang bansa ang kukuha sa kanya. Dalisay na talento, sayang sa kahirapan. Siya lang ang papayagan kong humawak sa kotse ko simula ngayon. Napaupo si Carlos, tulala. Anak, totoo to, nakikita na ng mga tao kung anong kaya mong gawin. Maganda yan, di ba? Baka dumami ang trabaho sa shop. Papalapit na sana ang sagot ni Carlos nang may biglang kumatok sa pinto. Gabi na, lagpas 10:00 ng gabi, nang dahan-dahang buksan ni Carlos ang pinto, may halong pag-aalinlangan. Sa labas ay naroon ang isang babaeng nakabihis ng maayos, nasa early 40s siguro, hawak ang mikropono. Sa likod niya, may cameraman na inaayos ang ilaw. Magandang gabi po, bati ng babae na may ngiting magaan. Ako po si Patricia Mura ng TVC Daddy. Naghahanap kami kay Roberto Santos, ang batang nag-ayos ng Rolls Royce kanina. Natigilan si Carlos. TV, paano nyo kami nahanap? Nag-viral po ang video, sir. Nahanap namin ang address ng talyer at nagtanong-tanong sa mga kapitbahay. Dito raw po siya nakatira. Maari po ba siyang ma-interview? Nag-alinlangan si Carlos. Menor de edad pa po siya. Ayos lang tay, ani Roberto mula sa likuran, kalmado at interesado. Gusto ko pong gawin ito. Nagulat si Patricia pero natuwa.
Perfect. Mabilis lang po ito. Dito na lang po sa may pintuan natin gawin. Binuksan na nila ang kamera at nagsimula ang panayam. Nandito po tayo ngayon kasama si Roberto Santos, ani Patricia sa mikropono. 2 anyos lamang at viral ngayon matapos niyang ayusin ang isang luxury Rolls-Royce Phantom sa mismong Avenida Paulista. Roberto, paano mo natutunan ang ganitong klaseng kakayahan? Tumingin si Roberto sa kamera, may kumpiyansa at kalmadong ekspresyon. Tatay ko po ang nagturo sa akin nung bata pa ako. Siya ang pinakamagaling na mekanikong kilala ko. Habang nanonood mula sa gilid, napapaluha si Carlos. At paano mo naman naayos ang isang komplikadong sasakyan tulad nyon? Marami po akong pinag-aaralan, sagot ni Roberto. Nagbabasa ako ng mga repair manual, nanonood ng tutorials at araw-araw akong nag-e-ensayo. Ang bawat sasakyan ay isang makina. Kapag alam mo kung paano gumagalaw ang bawat bahagi, kaya mo itong ayusin. Gusto mo bang sundan ang landas na ito paglaki mo? Opo. Gusto kong mag-aral ng mechanical engineering, magtayo ng sarili kong kumpanya. Pero una sa lahat, gusto ko munang tulungan si tatay palakihin ang talyer namin. At anong gusto mong sabihin sa mga nanonood ngayon? Saglit na nag-isip si Roberto tapos ay nagsalita. Ang talento hindi base sa pera o mamahaling paaralan. Base ito sa dedikasyon. Yan ang palaging sinasabi ni tatay. Wala siyang marangyang buhay, pero puno siya ng karunungan. 5 minuto lang ang interview, pero nang ipinalabas ito sa nightly news, sumabog ang reaksyon. Hindi lang galing ni Roberto ang humanga sa mga manonood, kundi ang kwento niya, ang puso niya, at ang matibay na ugnayan nila ng kanyang ama. Sa isang malawak at tahimik na sala, mag-isa si Rogelio Mendoza habang pinapanood ang panayam. Wala siyang pinalampas. Nakita niya kung paanong buong pagmamalaki nagsalita si Roberto tungkol sa ama, kung paano kumikislap ang mata nito sa bawat sagot. At may naramdaman si Rogelio, isang kakaibang halo ng paghanga, lungkot at inggit. Matagal na siyang walang nararamdaman. Ang kanyang anak na si Manuel ay namatay sa isang aksidente sa kotse. 5 taon na ang nakalipas, kaedad noon ni Roberto. Mula noon inilibing niya ang sarili sa trabaho. Lumago ang kayamanan, mas marami kaysa kayang gastusin sa isang buhay. Pero kapalit nito, may nawala. Tumigas ang puso niya. Si Mariana, ang natitirang anak niya, ay unti-unti na ring lumalayo. Tay, napanood niyo ba yung interview? Tanong ni Mariana habang pumapasok sa silid. Oo, sagot niya. At ano? Wala ka bang naramdaman? Wala ka bang gustong gawin para sa kanya? Hindi agad sumagot si Rogelio. Nakatingin lang siya sa TV, walang ekspresyon. Ano bang inaasahan mong gawin ko, Mariana? Hindi ko alam ng eksakto, pero may kapangyarihan kang tumulong. May pera ka, koneksyon, impluensya. Ang batang yan may totoong talento. Napakunot ang noo ni Rogelio. So gusto mong kunin ko siyang partner? Isang batang mekaniko? Hindi dahil kailangan mo siya, kundi dahil kailangan kanya. At bakit ko nga ba gagawin yan? Tiningnan siya ni Mariana, may lungkot sa mga mata. Dahil dati, hindi ka naman ganyan. Bago ka naging malamig at hindi maramdaman, mabuti kang tao. Nung buhay pa si Manuel, sinabi mong gusto mong mag-iwan ng legacy. Gusto mong magbago ng buhay. Parang sampalang pangalan ni Manuel. Huwag mong banggitin si Manuel. Kailangan siyang banggitin. Sa palagay mo, ipagmamalaki niya ang taong naging ikaw ngayon. May lahat ka, pero wala kang binibigay. Tama na, lumabas ka. Matalim ang tinig ni Rogelio. Hindi, kailangan mo tong marinig. Ang batang yon kasing edad ni Manuel nung nawala siya. May galing siya, may pangarap, may kinabukasan, at ikaw ang makakatulong sa kanya para marating yon. Lumabas ka! Sigaw ni Rogelio. Nanginginig ang boses. Napaluha si Mariana habang umaatras. Hindi ka na maramdaman, bulong niya, sabay takbo palabas ng silid.
Nanatiling nakatayo si Rogelio, nanginginig hindi lang sa galit, kundi sa kirot na matagal na niyang tinatanggihan. Galit siya sa pagbanggit ng pangalan ni Manuel, galit siyang makaramdam. Nang gabing iyon nakatulog si Rogelio sa wakas, ngunit hindi mapayapa, at nanaginip siya. Sa panaginip, buhay si Manuel, nakangiti, tumatawa, naglalaro ng mga toy cars sa sahig. At sa tabi niya, si Roberto. Magkasama ang dalawang bata at si Roberto ay tinuturuan si Manuel kung paano gumagana ang mga toy engine, isa-isa ang paliwanag sa bawat bahagi. Tay, tanong ni Manuel habang nakatingin sa kanya, kaibigan ko si Roberto, tutulungan mo siya, di ba? Nagising si Rogelio na parang binuhusan ng malamig na tubig. Pawis na pawis, mabilis ang tibok ng puso, 3:00 na ng madaling araw. Kinuha niya ang cellphone at binuksan ang report na ipinadala ni Leonardo. Workshop Report, Santos E. Filho. Itinatag, 15 taon na ang nakalipas. May-ari, Carlos Eduardo Santos, 42, katayuang sibil, Balo. Asawa, pumanaw 3 taon na ang nakalipas dahil sa sakit. Kasalukuyang estado, maliit na pamilya-run auto shop, mababa ang kita, limitadong resources. Matagal siyang nakatitig sa ulat. Umiikot ang isipan niya, may nagbago. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi negosyo, kita o reputasyon ang iniisip niya. Ang iniisip niya ay layon. At ang isang batang ang pangalan ay Roberto Santos. 12 anyos, Roberto Santos. Mabilis na binasa ni Rogelio ang huling bahagi ng ulat sa kanyang telepono. Kalagayang pinansyal, kritikal. Huling bayad sa renta, delayed. Utang sa suppliers, luma at sira-sirang gamit. Kita kada buwan. Halos 3,500 reais. Napakadilat si Rogelio. 3,500 reais isang buwan. Mas malaki pa ang ginagastos niya sa isang gabi sa mamahaling restaurant. At sa maliit na halagang iyon, may isang ama na nagtataguyod sa isang batang henyo, isang batang may likas na galing, disiplina at mga pangarap. Tinitigan ni Rogelio ang screen, ang mga daliri niya ay nakabitin sa keyboard. Pagkatapos, nag-type siya ng mensahe sa kanyang assistant. Gusto kong magpa-schedule ng meeting kay Carlos Santos, bukas sa opisina ko. Sandali siyang natigilan. Ano nga ba ang ginagawa niya? Ano ang layunin nito? Hindi niya alam ang sagot. Pero pinindot niya ang send pa rin. Sumagot agad si Leonardo. Yes, sir. Anong oras po? Tanghali. At Leonardo, Sir, maging magalang ka sa pagtawag. Hindi ito utos. Isa itong imbitasyon. Nauunawaan ko po, sir. Ibinaba ni Rogelio ang telepono at tumingin sa kisame. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, pakiramdam niya ay may desisyon siyang gagawin na tunay na mahalaga. Hindi niya alam kung saan ito hahantong, pero ramdam niyang tama ito. Kinabukasan ng umaga, abala si Carlos Santos sa pag-aayos ng mga gamit sa talyer nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi pamilyar ang numero. Hello? May magalang na tinig sa kabilang linya. Ginong Carlos Santos, magandang umaga po. Ako po si Leonardo Andrade, personal assistant ni Ginoong Rogelio Mendoza. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Carlos. Yung may-ari ng Rolls-Royce? Tama po, nais po sana niya kayong imbitahan sa isang pagpupulong ngayong tanghali sa kanyang opisina. Maaari po ba kayong dumalo? Meeting tungkol saan? Tungkol po sa inyong anak at sa mga posibleng oportunidad. Tumingin si Carlos kay Roberto na kasalukuyang naglilinis ng mga wrench. Oportunidad? Opo, sir. Labis na humanga si Mr. Mendoza sa talento ni Roberto at nais po niya kayong makausap. Maari ko na po bang i-confirm ang inyong pagdalo? Nagalinlangan si Carlos. Maaari ba niyang pagkatiwalaan ito? Pero may kung anong sinseridad sa boses ni Leonardo. Hindi ito tila pangkaraniwang business call. Sige, anong eksaktong address? Ibinigay ni Leonardo ang detalye. Isinulat ito ni Carlos habang nanginginig ang kamay. Sino po yun, tay? Tanong ni Roberto.
Tinitigan siya ni Carlos, hindi pa rin makapaniwala. Yung may-ari ng Rolls-Royce gusto tayong makausap. Tungkol saan? Hindi ko alam anak, pero mukhang malalaman na natin. Eksaktong 12:00, naroon sina Carlos at Roberto sa harap ng isa sa mga pinakamagarbong gusali sa Sao Paulo. Kumikinang sa araw ang salamin ng building. Mga valet ang nagpapark ng mamahaling sasakyan. May gwardiya sa harap ng pinto. Inayos ni Carlos ang kanyang lumang polo. Si Roberto kahit ilang beses nang nagsabon, may mansa pa rin ng grasa sa kamay. Tay, parang hindi tayo bagay dito, mahina ni Roberto. Ako rin, anak, sagot ni Carlos. Pero nandito na tayo, ituloy na natin. Pagsapit nila sa entrance, hinarang sila ng gwardiya. Ano pong maitutulong ko? May appointment po kami kay Mr. Rogelio Mendoza, sagot ni Carlos. Sinuri ng gwardiya ang listahan, tumango. Ika-4 na pong palapag na sa kanan po ang elevator. Sa loob ng elevator na salamin ng dingding, nakita nila ang kanilang refleksyon, 2 taong simple, masipag at halatang hindi kabilang sa mundo ng mga korbata at mamahaling sapatos. Pero naroon sila, pagbukas ng pinto, masayang sinalubong sila ni Leonardo. Mr. Carlos, Roberto, maligayang pagdating. Dito po tayo. Dinala sila sa isang malawak na conference room na may tanawing sumasakop sa buong lungsod. Naroon si Rogelio, nakaharap sa bintana, pinagmamasdan ng Sao Paulo. Mr. Mendoza, nandito na po ang inyong mga bisita, anunsyo ni Leonardo. Dahan-dahang humarap si Rogelio, inasahan ni Carlos ang kayabangan, ang dating lalaking tumawa sa kanyang anak. Pero sa halip, nakita niya ang respeto. Mr. Carlos, Roberto, salamat sa pagpunta, ani Rogelio, sabay turo sa 2 upuan. Maupo po kayo, marami tayong kailangang pag-usapan. Hindi nila alam, ang usapang ito ang magbabago ng kanilang buhay. Malawak ang silid, pero mas mabigat ang katahimikan. Inilapit ni Carlos ang upuan para kay Roberto bago siya umupo. Pawis ang palad niya. Hindi sila sanay sa ganitong lugar. Ang mesa, gawa sa solidong kahoy, kumikislap sa ilalim ng malalambot na ilaw. Ang mga painting sa pader, malamang mas mahal pa kaysa sa buong talyer nila. Sa likod ng salamin, sumasaklaw ang Sao Paulo. Paalala ng layo ng mundo nila sa mundo ni Rogelio. Wala munang sinabi si Rogelio, tiningnan lang niya sila ng totoong tingin. Isang ama, isang anak, balot ng grasa, payak ang kasuotan, pero puno ng isang bagay na matagal na niyang hindi nakita, tibay, dangal, potensyal. Huminga siya ng malalim at pagkatapos, nagsimula siya. Nakasuot pa rin sina Carlos at Roberto ng parehong kasuotan tulad ng araw, bago, payak na mga damit, malinis ngunit kupas sa tagal ng gamit. Ang kanilang mga kamay, may marka pa rin ng grasa, mga bakas na kahit ilang hugas ay hindi na mabura. Pero ang mga mansang iyon ay hindi kahihiyan, iyan ay tanda ng paggawa, ng mga kamay na lumilikha, nagaayos, bumubuo. At ngayon, naroon sila sa isang lugar na kabaligtaran ng lahat ng kanilang kinagisnan, isang mundo ng kapangyarihan, kayamanan at kinis. Binasag ni Rogelio ang katahimikan. Tubig, kape, juice, alok niya ng magalang. Tubig lang po, salamat, sagot ni Carlos halos pabulong. Ipinagpor ni Rogelio ng tubig ang bawat isa mula sa kumikinang na pitzel na kristal bago siya umupo sa tapat nila. Si Roberto, gaya ng dati, tahimik ngunit alerto, pinagmamasdan ang bawat galaw ni Rogelio tulad ng pagmamasid niya sa isang makina. Ginoong Carlos, Roberto, panimula ni Rogelio habang magkakapatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Inanyayahan ko kayo dito dahil may ilang bagay akong kailangang sabihin, lalo na tungkol sa nangyari kahapon. Biglang tumikas ang likod ni Carlos, handang ipagtanggol ang anak kung kinakailangan. Naging bastos ako, mayabang. Tinrato ko ang anak ninyo na para bang wala siyang halaga, na para bang dahil sa kanyang edad at pinanggalingan, wala siyang kakayahan. Ngunit ang totoo, napakalaki ng talento niya. Huminto siya, sandali.
Lunok ng pride, humihingi ako ng taos-pusong paumanhin sa inyong dalawa. Napakurap si Carlos. Hindi ito ang inaasahan niya. Inihanda niya ang sarili para sa kung anu-anong senaryo, pagbawi sa bayad, reklamo sa ginawa ni Roberto o baka legal na banta. Pero ito, isang tunay na paghingi ng tawad mula sa mismong Rogelio Mendoza. Mr. Mendoza, sagot ni Carlos, maingat ang mga salita. Tapat pong nagtrabaho ang anak ko. Binayaran niyo siya gaya ng usapan. Wala po kayong utang sa amin. Umiling si Rogelio, banayad. Maaaring binayaran ko ang pagkumpuni, pero hindi ko binayaran ang panglalait, ang pagtawa sa kanya, ang pagtrato na para bang wala siyang halaga dahil lang siya ay bata at mahirap. Umalingaw-ngaw ang salitang mahirap sa silid, parang sampal. Saglit na yumuko si Roberto, masakit, pero muling tumingin pataas. Mahirap po kami, Mr. Mendoza, pero hindi ibig sabihin nun na tanga kami, kalmado niyang wika. Sabi palagi ni tatay, ang dangal hindi nabibili at ang karunungan hindi kailangan ng pera, kailangan lang ng tiyaga. Ngumiti si Rogelio, malungkot, may pagsisisi. Mas magaling kang nagturo kaysa sa karamihan ng mayayamang magulang na may lahat ng resources sa mundo. Sandaling katahimikan, isang ama, isang anak, at isang taong mayaman na ngayon lang tunay na nakikinig. Pero hindi lang yan ang dahilan, kaya ko kayo pinatawag, dagdag ni Rogelio, sabay bukas ng folder na kanina pa nasa mesa. Pinag-aralan ko ang inyong talyer, nanigas si Carlos. Inimbestigahan niyo kami? Oo, tapat na sagot ni Rogelio. Alam kong delayed ang renta ninyo, may utang sa suppliers, luma ang kagamitan, sapat lang ang kita para makaraos buwan-buwan. Tumigas ang tono ni Carlos. Hindi niyo na po dapat pakialaman yon. Tama kayo, hindi ko saklaw yan. Sa normal na araw, wala akong pakialam. Pero matapos kong makita ang anak niyong kahapon at ang pagmamahalan ninyo bilang mag-ama, may napagtanto ako. At ano yon? Gusto ko po kayong alukin. Napatitig si Carlos. Anong klaseng alok? Inilapit ni Rogelio ang dokumento. Gusto kong mag-invest sa talyer ninyo, i-modernize ito. Maglagay ng mga bagong tools, machines, gawin itong specialized service center para sa mga high-end na sasakyan. Napalawak ang mata ni Carlos. Mag-i-invest pero bakit? Dahil ang bansang ito ay puno ng talento na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Mga batang tulad ni Roberto, henyo pero walang daan pasulong. Ako may pera, kayo may galing. Kung magsasama tayo, makakabuo tayo ng isang bagay na pambihira. Sumandal si Carlos, naninimbang. At ano naman ang makukuha niyo rito? Pasensya na, pero ang mayayaman, madalas may kapalit ang lahat. Tumango si Rogelio, nauunawaan niya, 30% ng negosyo, sagot niya. Sa inyo pa rin ang buong kontrol at 70% ng kita. Ako ang maglalabas ng kapital. Ako rin ang tutulong sa pagdala ng mga luxury clients. Pero ang kaluluwa ng lugar mananatili sa inyo. Tumingin si Roberto sa kanyang ama, naghahanap ng sagot. Si Carlos tuliro pa rin, hati sa pag-asa at pag-aalinlangan. Magkano po ang tinutukoy ninyo? 500,000 reais, paunang investment. Halos mahulog si Carlos sa upuan. 500,000 libo? Pangsimula pa lang, paliwanag ni Rogelio, para sa bagong kagamitan, buong renovasyon, certified training para sa inyong dalawa, marketing, bagong pangalan. Gusto kong gawing Santos & Son ang pamantayan ng luxury car service sa São Paulo. Huling nagsalita si Roberto, mas malakas ngayon. Mr. Mendoza, bakit niyo ginagawa to? Kahapon po, tinawag niyo kaming fifth-rate garage. Yumuko si Rogelio, halatang mabigat ang loob. May mga bagay akong nasabi kahapon na labis kong pinagsisisihan. Mga salitang, kung narinig ng anak kong si Manuel, malamang ikakahiya niya ako.
Muling natahimik ang silid. Pero ngayon, ibang katahimikan iyon. Hindi tensyon, kundi katotohanan. May lungkot sa tinig ni Rogelio. At higit sa lahat, may sinseridad. Anak mo? Tanong ni Carlos. Mahina ang tinig. Si Manuel, sagot ni Rogelio, unti-unting lumambot ang boses. Namatay siya 5 taon na ang nakalilipas sa isang aksidente sa kotse. 12 siya noon, pareho ng edad ni Roberto. Tahimik ang buong silid, isang katahimikan na mabigat at malalim. Sumikip ang dibdib ni Carlos. Alam niya ang sakit ng pagkawala. Ang kanyang asawa ay pumanaw 3 taon na ang nakalilipas. Simula noon, nakatira na sa kanilang bahay. Ang lungkot. Nakikiramay po ako, sabi ni Carlos taos-puso. Salamat, sagot ni Rogelio, huminga ng malalim bago nagpatuloy. Mahilig si Manuel sa kotse. Oras ang ginugugol niya sa panunood ng mga video tungkol sa makina, kinakalikot ang mga laruan para malaman kung paano gumagana. Pangarap niyang maging mechanical engineer. Naramdaman ni Roberto ang init sa lalamunan, parang narinig niya ang sariling pangarap, inilarawan ng ibang tao. Nang makita ko ang anak mo kahapon, sabi ni Rogelio, bahagyang nanginginig ang boses. Kung paano siya gumalaw, kung gaano ka-focus ang mata niya, kung paano siya humawak ng gamit, parang nakita ko ulit si Manuel, parang nakita ko kung ano ang magiging anak ko, kung nabigyan lang siya ng pagkakataong lumaki. Lumuhang tuluyan si Rogelio, isang lalaking hindi na umiyak sa loob ng maraming taon, isang lalaking nagtayo ng pader ng kayabangan at kapangyarihan para lang mabuhay sa sakit. Pero ngayon, unti-unting bumagsak ang mga pader na iyon. Kaya ako gustong mag-invest, sabi niya habang pinupunasan ng luha, hindi tinatago ang damdamin. Hindi ko na maibabalik ang anak ko, pero siguro matutulungan ko ang isang ama na bigyan ng kinabukasan ng kanyang anak, ang kinabukasang hindi naranasan ng akin. Umiiyak na rin si Carlos, 2 ama, 2 balo, isang sandaling puno ng katotohanan, hindi sa boardroom, kundi sa lugar ng sakit, pag-ibig at pag-asa na hindi kailanman kayang bilhin ng pera. Ginoong Mendoza, ani Carlos, sa gitna ng luha, hindi ko po alam kung anong sasabihin. Lumapit si Rogelio, mahinahon ng tinig. Sapat na ang oo, hayaan mong gawin ko ito, hindi para sa akin, kundi para kay Roberto, sa kahangahangang regalong taglay niya. Tumingin si Roberto sa kanyang ama, matatag ang mga mata, naghihintay ng desisyon. Tila nalilito si Carlos, nahahati sa pagitan ng dangal at oportunidad, pero nagsalita si Roberto, mahinahon. Tay, palagi niyo pong sinasabi, huwag natin hayaang pigilan ng pride ang progreso, di ba? Tumingin si Carlos sa anak niya at ngumiti sa gitna ng luha. Kailan ka naging ganito kamatalino? Magaling po kasi ang naging guru ko, sagot ni Roberto, sabay hawak sa kamay ng ama. Huminga ng malalim si Carlos at humarap kay Rogelio. Sige, sabi niya, pero may mga kondisyon kami. Siyempre, tango ni Rogelio, sabihin niyo lang. Una, simula ni Carlos, magpapatuloy sa pag-aaral si Roberto, edukasyon bago talyer, walang exemption. Ngumiti si Rogelio. Sa ngayon ako at gusto ko yan ilagay sa kontrata. Bibigyan si Roberto ng buong scholarship sa isa sa pinakamagagandang private school sa Sao Paulo. Namilog ang mata ni Carlos. Gagawin niyo yan? Oo, dahil kung walang edukasyon, masasayang ang talento. Kailangan ni Roberto ng parehong teorya at praktikal. Tumango si Carlos, sabay dagdag, ikalawa, mananatili sa amin ang buong operational control. Mag-i-invest kayo, pero hindi kayo makikialam sa araw-araw na pagpapatakbo. Perpekto, sagot ni Rogelio. Kayo ang eksperto, hindi ako. Malulunod lang ako sa paghawak ng talyer. Tumigas ang boses ni Carlos. At ikatlo, at seryoso ako rito, kapag ininsulto o minaliit niyo muli ang anak ko, kahit gaano kalaki ang investment, tapos ang lahat, walang diskusyon.
Inilahad ni Rogelio ang kanyang kamay. Pangako ko, at kung sirain ko ito, sa inyo na ang lahat. Ang talyer, kagamitan, kliyente. Ako na ang lalabas. Tinanggap ni Carlos ang kamay. Alam niyang ang sandaling ito ang magbabago ng kanilang mga buhay. May kasunduan na tayo? Tanong ni Rogelio. Meron? Sagot ni Carlos. Ngumiti si Roberto, buo, dalisay, may halong pagkamangha. Isang ngiting naniniwala pa sa kabutihan ng mundo. Mahusay! Wika ni Rogelio habang tinatabi ang mga dokumento. Papasimulan ng abogado ko ang mga kontrata ngayong araw. Sa ngayon, gumawa na kayo ng listahan, tools, upgrades, renovation. Walang limitasyon sa gastos. Simula na tayo. Mr. Mendoza, mahinahong tanong ni Roberto, pwede po ba akong magtanong? Siyempre. Bakit po kayo nagbago? Kahapon, ibang tao kayo. Huminga ng mabagal si Rogelio. Kagabi, may sinabi sa akin ang anak kong si Mariana. Sabi niya, bago ka naging malamig at makalkula, isa kang mabuting tao. Sa palagay mo, ikararangal ka ni Manuel ngayon? Hindi nagatubili si Roberto. At sa tingin niyo po ba? Bahagyang ngumiti si Rogelio, malungkot. Yung ako kahapon, hindi. Pero yung sinusubukan kong maging ngayon, sana biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mariana, hawak ang cellphone. Tay, narinig ko po na nandito pa sila at... Tumigil siya sa pagsasalita nang makita sina Carlos at Roberto. Pasensya na po, hindi ko intensyong manggulo. Kumaway si Rogelio. Ayos lang, halika. Gusto kitang ipakilala. Ipinagmalaki niya, ito si Carlos Santos at ang anak niyang si Roberto. Lumapit si Mariana, ngumiti at kinamayan silang mag-ama. Napakaganda po kayong makilala. Ako ang pinakamalaking tagahanga mo, Roberto. Siguro 20 beses ko nang napanood ang video mo. Namula si Roberto, salamat po. Grabe ka, 12 ka lang pero ginagawa mo na ang hindi kayang gawin ng iba. Paano mo natutunan to? Si tatay po ang nagturo sa akin, sagot ni Roberto, walang pag-aalinlangan. Tumingin si Mariana kay Carlos, may paghanga. Ibig sabihin, ang tunay na henyo nasa tabi mo. Tumawa si Carlos, medyo nahihiya. Hindi, si Roberto ang espesyal. Pareho kayo, sagot ni Mariana. Tapos humarap sa ama. Teka, mag-i-invest ka talaga sa shop nila? Tumango si Rogelio. Sa unang pagkakataon, sa ilang buwan, niyakap siya ni Mariana. Proud ako sa iyo, Tay. Ginagawa mo ang tama. Pumikit si Rogelio, hawak ang yakap na mas matagal sa inaasahan. Ngayon lang niya na-realize kung gaano niya ito na-miss. Roberto, wika ni Mariana na muli nakangiti. Pwede ba akong humiling? Siyempre. Turuan mo naman ako tungkol sa kotse, mechanics. Gusto ko talagang matutunan pero si Dad... Nagulat si Rogelio. Hindi mo sinabi kahit kailan. Tuwing sinasabi ko, ang sagot mo lagi, hindi para sa babae yan, di ba? Napayuko si Rogelio, tahimik ang kahihiyan. Isa na namang piraso ng dating kayabangan, ang tahimik na gumuho. Gusto ko po kayong turuan, sabi ni Roberto nakangiti. Sabi ni tatay, ang karunungan, pag ibinahagi, dumarami. Matalino ang tatay mo, sagot ni Mariana habang tinitingnan si Carlos na may respeto. Namula si Carlos, halo ng kahihiyan at karangalan. Hindi siya sanay na maging sentro ng papuri. Tumayo si Rogelio puno ng sigla. Marami tayong kailangang buuin. Carlos, Roberto, tanghalian tayo. Doon na natin pag-usapan ng proyekto habang kumakain. Nag-alinlangan si Carlos, tinitingnan ang kanilang damit na may grasa. Mr. Mendoza, hindi kami nakaayos para sa mamahaling kainan. Tumawa si Rogelio. Di sa simpleng kainan tayo. May alam akong lugar na may lutong bahay. Walang kinakailangang coat and tie. Tumawa si Mariana. Si Dad sa lutong bahay, kailangan ko ng litrato, historic to. Tumawa ang lahat. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Rogelio Mendoza na isa siyang tunay na tao, hindi lang isang milyonaryo.
Isang ama na muling nakakahanap ng layunin, isang bata na muling nakakita ng kinabukasan, isang tatay na nagbibigay ng pagkakataong sumikat ang kanyang anak. At isang dalaga na handang matuto dahil sa wakas may nagsabi sa kanyang kaya niya. Isang bilyonaryo, ang matapang niyang anak na babae, isang simpleng mekaniko at isang batang henyo na may grasang bakas sa mga kamay. Para sa mga opisinang nakatingin sa kanila habang dumadaan, 4 lang silang tao. Pero para sa bawat isa sa kanila, ito ay simula ng isang bagay na magbabago ng lahat. Sa isang simpleng karinderya na si Rogelio mismo ang pumili sa ikinagulat ng lahat. Nakaupo silang 4 sa isang plastik na mesa at umorder ng pangkaraniwang lutong bahay na ulam. Walang tablecloth, walang waiter na nakasuot ng coat, walang gourmet, totoong pagkain lang at mga taong bukas ang puso. Habang hinihintay ang pagkain, napunta ang usapan sa hinaharap. Gaano katagal ang renovasyon? Tanong ni Carlos. Kung maayos ang team, sagot ni Rogelio habang nag-iisip. Mga 3 buwan, pero hati-hatiin natin para hindi na kailangang magsara habang ginagawa. 3 buwan at mababago ang lahat, ulit ni Carlos. Tila kinukumbinsi ang sarili. Rogelio tumingin kay Roberto. Ikaw naman, napag-isipan mo na ba kung saang eskwelahan mo gustong mag-aral? Eskwelahan, gulat ni Roberto. O ang scholarship na nabanggit ko, pwede kang pumili ng kahit anong private school sa Sao Paulo. Tumingin si Roberto sa ama na tumango ng may ngiti. Pangarap ko po talagang pumasok sa Kolehiyo Banderantes. Malakas sila sa science, may robotics lab pa. Magandang choice, sabat ni Mariana. May mga kaibigan ako doon, bagay ka doon. Ayos, settled na, ani Rogelio. Sa Lunes, tatawagan ko sila para ayusin ang enrollment mo. Dumating na ang pagkain, mainit na kanin, beans, karne at salad. Habang kumakain, nagpatuloy ang usapan tungkol sa kotse, ideya, buhay at mga pangarap. At napagtanto ni Rogelio, hindi na niya maalala kung kailan huling naging ganito kasimple at kasaya ang isang pagkain. Walang pagpapanggap, walang pagpe-perform. Tao lang, connection lang. Sa kalagitnaan ng pagkain, tumingala si Roberto mula sa kanyang plato. Mr. Mendoza, Rogelio, pwede po ba akong magtanong? Kahit ano, sagot ni Rogelio na may ngiti. Sa totoo lang po, naniniwala po ba kayong kaya kong maging dakila na makagawa ng tunay na pagbabago? Inilapag ni Rogelio ang kanyang tinidor at tumingin ng diretso sa mata ng bata. Roberto, nakilala ko na ang maraming engineer, technician at expert sa larangan ng sasakyan. Pero ni minsan, wala pa akong nakilala na may likas na talento gaya mo. Kung magpapatuloy ka, mag-aaral, magsasanay, lalago, wala akong duda. Babaguhin mo ang industriyang ito. Nagliwanag ang mga mata ni Roberto. Re-revolusyonaryo? Hindi po ba sobra na yon? Tamang salita yon, mariing tugon ni Rogelio. 12 ka pa lang, pero ginagawa mo na ang bagay na inaabot ng iba ng dekada. Isipin mo kung ano pa ang kaya mo pagsapit mo ng 20 o 30. Sandaling tumigil si Roberto tapos, gusto ko pong magtayo ng sarili kong kumpanya balang araw, isang training center para sa mga batang mekaniko. Gusto kong turuan ang mga tulad ko na ang kaalaman kayang baguhin ang lahat. Nabigla si Rogelio, parang boses ni Manuel ang narinig niya. Kung ganon, simulan na natin ang kinabukasang yon sabay-sabay, sagot niya. Naggawin nating unang hakbang ang talyer ninyo. Pagkatapos kumain, bumalik sila sa opisina ni Rogelio kung saan nakahanda na ang makapal na folder ni Leonardo, mga kontrata, plano, timeline. Dahan-dahang binuklat ni Carlos ang mga dokumento. Ang dami po nito, iuwi niyo muna, alok ni Rogelio. Pag-aralan ninyo mabuti. Kung gusto nyo, ipasuri nyo sa abogado. Ayokong pilitin kayo pumirma hanggat hindi kayo komportable. Hindi po kayo natatakot na baka takbuhan ko to? Biro ni Carlos. Ngumiti si Rogelio.
Carlos, kung tipo kang mapagsamantala, hindi mo napalaki si Roberto ng ganito. May tiwala ako sa inyo. Tumingin si Carlos sa papel. Ngayong umaga lang, isa lang siyang hirap na mekaniko. Baon sa utang, walang pag-asa. Ngayon, may partner siyang mayaman, renovation na paparating at scholarship para sa anak. Sir Rogelio, pagtatama niya sa sarili, maraming salamat, hindi niyo alam kung anong ibig sabihin nito para sa amin. Alam ko, mahinang sagot ni Rogelio. Ibig sabihin nito pag-asa, kinabukasan at walang masayang na talento. Sa di kalayuan, masayang nag-uusap sina Roberto at Mariana. Animated si Roberto habang nagpapaliwanag. Magkasundo sila, puna ni Carlos. Palibhasa puro peke ang nakakasama ni Mariana sa eskwela, sagot ni Rogelio. Kailangan niya ng totoo at si Roberto, kakaiba rin. Brilliant pero medyo loner. Ngumiti si Rogelio. Sa tingin ko, hindi lang partnership ang nabuo natin ngayon. Parang bagong pamilya na rin. Tumigil ang hangin sa salitang iyon. Pamilya, dalawang lalaking nawalan, dalawang ama na natututo, na minsan galing sa di inaasahang tao ang paghilom. Tay! Sigaw ni Roberto mula sa kabila ng silid. Pupunta raw si Mariana bukas sa talyer. Gusto niyang makita paano tayo magtrabaho. Ayos lang po ba? Ngumiti si Carlos. Siyempre naman. Ayos, masiglang sabi ni Mariana. Bukas ng umaga, magdadala ako ng damit na pwedeng madumihan. Sigurado ka ba, anak? Tanong ni Rogelio. Pawisan marumi, manual na trabaho yan. Perfect. Handa ako, sagot ni Mariana na nakangiti. Huwag ka lang magsuot ng puti, biro ni Carlos. Tumawa si Rogelio, tunay, malalim, walang halong pagpapanggap. May nagbago sa kanya. May nagbago sa kanilang lahat. Hindi lang ito partnership, hindi lang proyektos, isang misyon, isang kinabukasan, isang pangalawang pagkakataon. Tay, gusto kong matuto, sabi ni Mariana. At hindi ako natatakot na madumihan ang kamay ko. Tiningnan siya ni Rogelio na parabang ngayon lang siya nakita ng buo. Kailan naging ganito kakumpiyansa ang anak niya? Ganito katatag, kailan naging ganitong kabuo ang dating munting batang palaging nakayakap sa kanya? Kung ganun, sige, sagot niya, may bahagyang ngiti. Pero mag-ingat ka, mahigpit magturo si Roberto. Hindi nga po, protesta ni Roberto natatawa. Si tatay ang mahigpit. Nagtawanan silang lahat. At sa sandaling iyon, naglaho ang yaman, antas sa lipunan at pinanggalingan. Wala nang bilyonaryo, wala nang mekaniko. 4 na tao na lang, pinag-isa ng isang bagay na bihira. Paggalang, pangarap at isang pangalawang pagkakataon. Nagpaalam sina Carlos at Roberto, bitbit ang mga dokumento, at ang isang kinabukasang dati ay pangarap lang. Sa loob ng elevator, silang dalawa lang, nagkatinginan sila, at nagtawanan. Hindi dahil sa biro, kundi dahil sa tuwang hindi maipaliwanag, yung tawanan ng mga pusong biglang binuhusan ng pag-asa. Tay, totoo po ba to? Halos pabulong tanong ni Roberto. Sa tingin ko, anak, sa tingin ko, oo. 500,000 reais. Private school, renovation ng buong talyer. At partner na, sa totoo lang pwedeng naging kalaban natin, pero baka siya pa ang maging kaibigan. Lumabas sila ng gusali, naglakad pa uwi. Walang taxi, walang kotse, ang bus at bangketa pa rin ang kanilang mundo. Pero ngayong araw, ibang-iba ang pakiramdam ng parehong kalye. Mas maliwanag ang langit, mas banayad ang syudad. At ang dating pangarap na parang malabo, ngayon ay abot kamay na. Sa opisina, nakatayo si Rogelio sa harap ng bintana. Pinagmamasdan sina Carlos at Roberto habang papalayo. Lumapit si Mariana. Tay, gumawa ka ng kabutihan ngayong araw, sabi niya. Sana nga, mahina ang sagot ni Rogelio. Hindi sana, totoo yun. Nakita ko nung kinausap mo sila. Buhay ka ulit, Tay. Saglit siyang tumigil. Buhay na matagal nang nawala mula ng huwag, bulong ni Rogelio. Huwag mong tapusin ang pangungusap.
Kailangan tay, sagot ni Mariana, banayad. Mula nang mamatay si Manuel, nabuhay ka lang para sa negosyo. Gumawa ka ng pera, nagtayo ka ng pader, pero hindi ka na talaga nabuhay. Ngayon, nabuhay ka ulit. Yumakap si Rogelio sa anak. Hinayaan niyang dumaloy ang luha, walang hiya. Salamat, bulong niya, sa hindi pagsuko sa akin. Hindi ko po kayo susukuan. Kailangan niyo lang maalala kung sino kayo dati. Habang magamay magkayakap sa itaas ng lungsod, sina Carlos at Roberto ay bumalik na sa kanilang maliit at magulong talyer. Pareho pa rin ang basag na sahig. Pareho pa rin ang lumang gamit. Pareho pa rin ang matitigas na mansa ng grasa. Pero ibang-iba na ang pakiramdam. Tay, sabi ni Roberto habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. Sa tingin niyo po, totoo ang sinasabi ni Rogelio? Tumingin si Carlos, matatag. Anak ang lalaking umiiyak para sa anak na nawala. Hindi nagsisinungaling tungkol sa pangalawang pagkakataon. Oo, totoo siya. So, sa tingin niyo po talaga magbabago ang buhay natin? Inilagay ni Carlos ang mga kamay niya sa balikat ng anak. Anak, na bago na ang buhay natin. Nung lumapit ka at nagboluntaryo, ayusin yung kotse. Nung pinatunayan mong may halaga ka, doon nagsimula ang lahat. Lahat ng ito, bunga ng tapang mo. Mahigpit na niyakap ni Roberto ang ama at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, lubos siyang naniwala. Pwedeng matupad ang mga pangarap. Hindi nila alam na may mga pagsubok pang darating, inggit, sabotahe, paninira. Pero ngayon, sa mismong sandaling ito, sa loob ng mumunting talyer na yon, walang makapipigil sa kanila. 7:30 ng umaga, Sabado, nang dumating si Mariana Mendoza sa Santos and Son. Nakasuot siya ng faded jeans, simpleng t-shirt at nakatali ang buhok. May dala siyang backpack, malamang ito na ang pinakasimpleng kasuotan niya. Nasa kalagitnaan na ng trabaho sina Carlos at Roberto. 6:00 pa lang, gising na sila. Magandang umaga, bati ni Mariana, nakatayo sa bungad, medyo nahihiya. Lumabas si Roberto mula sa ilalim ng isang lumang gol, pinupunasan ng kamay. Mariana, dumating ka nga. Siyempre, sabi ko di ba? Lumapit si Carlos, pinupunasan din ng kamay. Magandang umaga, Mariana. Alam ba ng tatay mo na nandito ka? Oo, actually, pinadala pa niya to. Inilabas niya mula sa backpack ang isang insulated bag. Almusal! Sabi niya malamang hindi pa kayo kumakain kasi maaga kayong nagsimula. Binuksan ni Carlos ang bag. Saglit siyang natahimik. Loob nito, mga bagong tinapay, hiniwang keso't karne, sariwang orange juice at mga prutas. Mas marami pa ito kaysa sa karaniwang kinakain nila sa buong linggo. Napakabait nito, ani Carlos, halos mangiyak-ngiyak. Nagsusumikap siya, paliwanag ni Mariana. Kagabi, hindi siya tumigil kakakwento tungkol sa talyer. Matagal na siyang hindi naging ganito kasaya. Nilinisan nila ang isang lumang work table at ginawang makeshift breakfast area. Walang tablecloth, walang plato, pero puno ng pagbabahagi at kwentuhan. Habang kumakain, sinimulan ni Roberto ipakita kay Mariana ang mga sasakyang ginagawa nila. 3 kotse ngayong araw, paliwanag niya. Puro simpleng sira itong gol kay Donna Teresa. Tinuturo niya ang kotse na nasa ilalim niya kanina. Isa siyang kasambahay. 3 bahay ang pinaglilingkuran. Yung starter motor niya ang may sira. Bagong piyesa, 200 reais. Pero nakahanap ako ng second hand, 50 lang. Yun lang ang kaya niya. Tahimik na tumango si Mariana. Hindi lang siya humanga sa kakayahan, kundi pati sa pag-unawa. Nagbibigay po kayo ng diskwento sa mga hindi kayang magbayad ng buo? Tanong ni Mariana puno ng pag-usisa. Ang sinisingil namin ay kung ano ang makatarungan, sagot ni Carlos, kalmado. Nagtatrabaho si Donna Teresa buong araw. 3 bahay ang nililinis niya. Hindi ko siya sisingilin ng pareho sa isang taong 5 beses ang kinikita. Pero hindi ba kayo nalulugi? Tuloy ni Mariana. Ngumiti si Carlos.
banayad. Ang pera dumarating at umaalis, pero ang dignidad, kapayapaan ng isip, hindi mabibili yon. Tiningnan siya ni Mariana at pagkatapos ay si Roberto, ama't anak, may mga kamay na may grasa, lumang gamit at payak na kasuotan. Wala silang marami pero ang dami nilang ibinibigay. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Mariana ng kahihiyan sa buhay na kanyang nakasanayan. Lumaki siya sa luho pero walang layunin. Pwede po ba akong tumulong? Tanong niya bigla. Siyempre, sabay ngiti ni Roberto, halika, tuturuan kita ng basic. Buong umaga silang magkasama, maingat at matiyaga si Roberto magpaliwanag parang bihasang guro. Ipinakita niya kung paano kilalanin ang mga tools, ano ang gamit ng bawat isa, at pinahawak si Mariana ng mga simpleng gawain. At si Mariana walang arte. Sa loob lamang ng 2 oras, balot na siya ng grasa, pawis, at higit sa lahat ng mga ngiti. Grabe to, sabi niya habang nagpupunas ng noo matapos magpalit ng langis. Totoo to, hindi lang to nababasa sa libro, totoong gumagawa ka ng bagay. Yan ang mahal ko dito, sagot ni Roberto. Bawat kotse, bagong hamon, bawat problema, parang puzzle, at pag nasolusyonan mo, may natulungan kang tao. Tahimik na pinanood sila ni Carlos, ang anak niyang nagtuturo, at ang isang batang babae na gustong matuto. Mula noon, tinatawag ng ibang bata si Roberto na kakaiba, dahil mas gusto niyang makina kaysa laro. Pero ngayon, hindi na siya mag-isa. Ilang minuto bago magtanghali, isang kotseng itim na Mercedes-Benz ang huminto sa harap ng talyer. Kumikinang, makapangyarihan, litaw sa lugar. Lumabas ang isang lalaking nasa 50 taong gulang. Malinis, formal, halatang hindi taga rito. Si Ricardo Fernandez, isa sa mga kasosyo ni Rogelio, ang mismong taong tumawa kay Roberto noong insidente sa Rolls-Royce. Pumasok siya sa talyer na parang pinandidirihan niya ang lugar. Hinanap ko ang tinatawag nilang batang henyo. Anunsyo niya, may halong hamak. Tumayo si Roberto, agad niya itong nakilala. Ako po yon, sir. Tiningnan siya ni Ricardo mula ulo hanggang paa, halatang may paghamak. Ikaw yung sinasabi nilang miracle mechanic? Opo, sagot ni Roberto kalmado. Ano po ang maitutulong ko? May ingay ang Mercedes ko. Pinatingnan ko na sa 3 pinakamagagaling na shop. Wala pa ring makaintindi. Tiningnan siya ni Carlos, naguguluhan. At dinala mo rito? Umismid si Ricardo. Gusto kong makita kung totoo kang gifted o baka tsamba lang yung nangyari sa Rolls-Royce. Inihagis niya ang susi kay Roberto. May kasamang yabang. Tingnan natin ang kaya mo, bata. Nasalo ni Roberto ang susi at lumapit sa kotse. Binuhay ang makina, nakadinig, pumikit, tahimik. Pagkaraan ng 1 minuto, pinatay ang makina at binuksan ang hood. Gaano katagal bago mo malaman? Tanong ni Ricardo habang tumitingin sa relo, halatang naiinip. Alam ko na, boss, nagulat si Ricardo. Ano? Yung alternator belt tensioner po, maluwag. Kaya po may vibration at tunog. Sa ngayon, maliit pa. Pero kung pabayaan, pwedeng maputol ang belt at masira ang makina. Napatingin si Ricardo, hindi makapaniwala. Paano mo nalaman yon? Sa tunog, sagot ni Roberto. Iba ang tono ng belt vibration, sanay na akong makinig sa ganon. Kaya mo bang ayusin? Kaya ko, tango ni Roberto. Pero hindi dito. Kailangan ko ng precision equipment para sa tamang tension. Kung mali ang gamit, masisira lang lalo. Ngumiti si Ricardo, may halong pangungutya. Ibig sabihin, hindi mo kayang ayusin. Hindi po yun ang sabi ko, sagot ni Roberto walang kaba. Ang sabi ko, hindi ko to kayang ayusin dito ngayon, pero pwede ko kayong i-refer sa certified shop. O kung gusto nyo, hintayin nyo ang ilang linggo kapag tapos na ang renovasyon ng workshop namin. Napakunot ang noo ni Ricardo. Renovation? Sumagot si Carlos. May partnership kami ni Rogelio Mendoza. Mag-i-invest siya sa shop. Full renovation. Namilog ang mata ni Ricardo. Si Rogelio dito? Nag-invest na siya.
Dagdag ni Carlos, 500,000 paunang pondo. Nanginig si Ricardo, hindi siya nakatanggap ng balita tungkol dito. Wala siyang sinabi sa akin. Biglang nagsalita ang isang boses sa likod, baka kasi wala ka sa posisyon para malaman. Luminga si Ricardo at natigilan. Naroon si Mariana, naka-cross arms, may grasa sa pisngi, matalimang tingin. Alam niya si Ricardo, isa siya sa mga bisitang palaging masyadong tumitig, masyadong maraming sinasabi at nagbibigay sa kanya ng kilabot. Namilog ang mata ni Ricardo sa pagkabigla. Anong ginagawa mo rito at ganyan ang suot mo? Tumingin si Mariana sa kanyang mga kamay, balot ng grasa at buong tapang na itinaas ito. Nag-aaral ako ng mekanika. May problema ba yon? Alam ba ng tatay mo na nandito ka? Alam niya at suportado niya. Hindi tulad mo na parang nagpupunta lang dito para mag-inspeksyon. Akala mo ikaw ang may karapatang magdesisyon kung ano ang karapat-dapat sa investment. Namula ang mukha ni Ricardo sa inis. Mariana, hindi ka nababagay dito. Halika, ihahatid na kita pauwi. Hindi, salamat. Matigas ang tono ni Mariana. Ayos lang ako rito. Mariana, ipinipilit ko at ako'y tumatanggi. Ang boses niya ay matalim, may bigat, katulad ng boses ng ama niya kapag seryoso. Kung hindi mo kailangan ng tulong ni Roberto, pakipark na lang sa labas. May ibang customer na naghihintay. Hindi iyon totoo, wala namang ibang kotse. Pero natutunan ni Mariana na ang kumpiyansa kapag tama ang pagkakasabi ay kayang gawing pader ang isang kasinungalingan. Tumingin si Ricardo sa paligid, nakita niya si Roberto, kalma, tiyak. Si Carlos, tahimik pero alerto. Si Mariana, komportable sa gitna ng alikabok at grasa at doon niya naramdaman ang isang bagay na hindi inaasahan. Inggit, hindi sa pera, kundi sa layunin, sa tunay na koneksyon sa pagitan ng mga taong ito. Sa realidad na hindi kailanman niya nahanap sa lahat ng kanyang negosasyon at mamahaling hapunan. Magkano ang bayad sa diagnostic? Tanong ni Ricardo habang dinudukot ang wallet. Wala, sagot ni Roberto. Ang pagdiagnose ay hindi serbisyo, isa itong kabutihang loob. Kabutihang loob? Ulit ni Ricardo, halatang nagulat. Opo sir, nagbabayad lang po ang kliyente kapag may inayos talaga kami. Nag-atubili si Ricardo tapos ay inilabas ang 2 malutong na 100 real bill at inilapag sa counter. Kung ganon, ito ang bayad ko sa katapatan. Bihira yan ngayon. Parang ang papuri ay mas tungkol sa sarili ni Ricardo kaysa sa serbisyo. Wala nang ibang salita. Umalis si Ricardo, sumakay sa kanyang Mercedes at nagmaneho palayo. Nang makaliko ang kotse sa kanto, hindi na napigilan ni Mariana. Grabe, ang sama talaga ng taong yon, ganyan na siya palagi. Mayabang, plastic, palaging nakatingin sa tao mula taas. Kilala mo siya ng husto? Tanong ni Carlos. Sa kasamaang palad, business partner siya ni Dad. Mahigit 10 taon na. Magaling lang siya sa isang bagay, paggawa ng pera, pero hindi ibig sabihin nun mabuting tao na siya. Bakit hindi siya hiwalayan ng tatay mo? Tanong ni Roberto. Dahil nakikinabang siya sa kita, pero alam naming lahat, pag may pakinabang lang siya, saka lang siya kikilos. Tahimik na inilagay ni Carlos ang 200 reais sa cash drawer. At least, nagbayad siya, ani Carlos. Hindi tayo ang pumipili ng kliyente. Lahat pantay ang trato, maski pa mahirap silang pakisamahan. Tama si Dad, dagdag ni Roberto. Wala tayo sa negosyo ng paghuhusga. Nandito tayo para lutasin ang problema. Nagbalik sila sa trabaho, ngunit may bigat na naiwan sa hangin. Ang pagbisita ni Ricardo ay hindi lang nag-iwan ng grasa, nag-iwan din ito ng babala, lalo na kay Mariana na alam sa sarili na ang isang tulad ni Ricardo hindi gagalaw ng walang tinatagong pakay. Bandang hapon habang nag-aayos na ng gamit si Mariana, may dumating na sasakyan sa harap ng talyer, si Rogelio. Mag-isa, siya mismo ang nagmaneho, isang bagay na bihira niyang gawin. At ang kanyang ekspresyon, seryoso. Tay?
Tanong ni Mariana habang papalapit. Anong ginagawa mo rito? Kailangan ko makausap si Carlos, sagot niya diretso. Nang pribado, tumango si Carlos at humarap sa mga kabataan. Roberto, Mariana, bumili muna kayo ng ice cream. Maglakad-lakad kayo. Mukhang tututol si Roberto pero banayad siyang hinila ni Mariana. Tara na, ako ang taya. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Rogelio. Dumaan ba si Ricardo kanina? Oo, sagot ni Carlos. Paano mo nalaman? Tumawag siya, sabi niya, nababahala raw siya sa desisyon kong mag-invest sa, ayon sa kanya, isang garahe sa likod bahay na walang patutunguhan. Nagngalit ang panga ni Carlos. Pumunta siya dito na parang siya ang may-ari, tinesting si Roberto, at ang anak ko na-diagnose ang sira sa loob lang ng 1 minuto. Naniniwala ako, mabilis sagot ni Rogelio. Hindi ko kinukwestiyon ang galing ninyo, pero dumating ako para magbigay ng babala. Hindi basta-basta titigil si Ricardo. Susubukan niyang sirain ang ginagawa natin. Sabotahe? Ulit ni Carlos. Bakit? Dahil ayaw niya nang hindi siya nakukonsulta at dahil ayaw niyang may umaasenso, lalo na kung hindi galing sa kanya ang ideya. Sumandal si Carlos sa bench, tila biglang napagod. Anong pwedeng gawin ng isang katulad niya? Napabuntong hininga si Rogelio. Marami, kilala niya ang mga tao, regulators, suppliers, media. Kung gugustuhin niya, pwede niyang pabagalin ang permits niyo, i-delay ang deliveries, gumawa ng hadlang. Bumagsak si Carlos sa upuan. Ang bigat ng araw ay bigla ang bumagsak sa kanyang balikat. So ang pangarap na to, bago pa man magsimula, nanganganib na? Hindi. Sagot ni Rogelio, hindi delikado pero may banta. Hindi magiging madali ang landas na ito, pero hindi ibig sabihin, hindi na ito karapat-dapat ipaglaban. Umiling si Carlos, mabagal. Tumingin ka sa paligid, Rogelio. Luma na ang tools ko, may utang ako. Ang mga kliyente gipit din, sapat lang ang kinikita para magpatuloy. Kung bumanat si Ricardo, pwede niyang durugin to bago pa man mabuo. At hindi nakipagtalo si Rogelio dahil alam niyang totoo. Hindi kong may masasabi ako tungkol dito. Sabi ni Rogelio, puno ng paninindigan. Oo, business partner ko si Ricardo, pero hindi niya ako hawak. Nakapagdesisyon na ako, Carlos. Mag-i-invest ako sa talyer mo at walang sino man ang pipigil sa akin. Pero paano kung masira ang reputasyon mo? Tanong ni Carlos, puno pa rin ng pag-aalinlangan. Paano kung maapektuhan ang negosyo mo? Paano kung malugi ka dahil sa akin? Umiling si Rogelio mabagal ngunit tiyak. Carlos, kahit mawalan ako ng ilang milyon, hindi magbabago ang buhay ko. Pero ikaw, bawat real na makuha mo, maaaring baguhin ang lahat. At alam kong gagawin mong makabuluhan ang investment na ito. Hindi lang to negosyo, ito ay layunin. Paano mo nasisigurado yan? Huminga si Rogelio. Nakita ko kung paano magtrabaho ang anak mo. Kung paano siya mag-isip, kung paanong parang puzzle sa kanya ang mga makina. At nakita kita kung paano mo siya pinalaki, kung anong halaga ang itinuro mo. Nag-invest na ako sa maraming negosyo na maganda sa papel pero bumagsak. Dahil walang puso ang mga nasa likod nito. Pero kayong dalawa, may paninindigan kayo. At mas mahalaga yun kaysa sa kahit anong kontrata. Puno ng luha ang mga mata ni Carlos. Nanikip ang kanyang lalamunan. Pero bakit mo kami gaanong pinagkakatiwalaan? Lumambot ang tinig ni Rogelio, bahagyang nabasag. Dahil pinaalala niyo sa akin kung ano talaga ang mahalaga. Pinaalala niyo kung ano ang pakiramdam ng may pag-asa. At dahil saglit siyang tumigil, hinahanap ang tamang salita. Ang pagtulong sa inyo ay paraan ko para parangalan ang anak ko. Mahal na mahal sana ni Manuel si Roberto. Makikita niya sa kanya ang kapwa kaluluwa, isang batang may sigasig, talento at pangarap. Walang salita ang lumabas sa loob ng ilang minuto. 2 ama, 2 taong pinag-isa ng pagkawala at pag-asa ng lungkot at layunin. Kung ganon, anong gagawin natin kay Ricardo? Tanong ni Carlos.
Diretsyong tumingin si Rogelio. Gagawin natin ang matagal na nating ginagawa, magtrabaho, magtayo. Gagawin nating napakagaling ng lugar na to na kahit si Ricardo wala nang masasabi. Kapag narinig ng tao ang Santos at Son, ang unang iisipin nila, kahusayan. Matagal bago yon mangyari, babala ni Carlos. May oras tayo, sagot ni Rogelio. May talento tayo at ngayon may resources na rin tayo. Sapat na yon, inilahad niya muli ang kanyang kamay. Kasama ka ba rito? Wala nang pag-aalinlangan si Carlos, inabot niya ang kamay. Kasama ako. Pagbalik ni na Roberto at Mariana, hawak ang ice cream, nakita nila sina Carlos at Rogelio. Magkausap, nakangiti, nagpaplano ng renovation. Naayos na? Tanong ni Mariana. Naayos na, sagot ni Rogelio, at may dala akong regalo. Mula sa kotse, kinuha niya ang isang malaking kahon. Para sa iyo, Roberto. Binuksan ito ni Roberto at napanganga. Laman nito ang 12-dosenang technical manuals, mga bago at bihirang edisyon mula sa Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, Aston Martin. May mga collector's items. Ang iba, pinakabagong update mula sa mga profesional. Napatitig si Carlos. Sigurado akong mahal ito, ngumiti si Rogelio. Oo, pero tingnan mo ang mukha ng anak mo, bawat sentimo, sulit. Hindi mapakali si Roberto habang binubuklat ang mga pahina, hawak ang bawat aklat na parang banal. Hindi siya nanginginig dahil sa kaba, kundi sa paghanga. Salamat, Rogelio, sobra. Salamat po talaga. Tiningnan siya ni Rogelio na may tunay na paghanga. Hindi, Roberto, ako ang dapat magpasalamat. Pinaalala mo sa akin kung bakit ako nagmahal sa trabahong ito. Hindi ito kailanman tungkol sa pera, kundi sa makina, sa hamon, sa ganda ng pag-unawa kung paano gumagana ang mga bagay. Nakatayo si Mariana sa tabi, pinagmamasdan ang eksena. Mga ngiti, usapan, kalma. Hindi pa niya nakita ang ama na ganito, relaxed, totoo, masaya. Mas bata ang itsura, totoong ngiti, magaan ang balikat, may kislap sa mga mata, matagal nang nawala. At alam niya, ang mag-amang Santos ang nakagawa ng hindi nagawa ng therapy. Pinaramdam nila sa kanya muli ang pagiging tao. Tay, wika ni Mariana, marahan. Sa tingin ko, Bu, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo. Tumango si Rogelio, mas lalo pang lumambot ang ngiti. Sa tingin ko rin, anak. Sa tingin ko rin. Kinagabihan matapos umalis sina Rogelio at Mariana, naiwan sina Carlos at Roberto sa talyer at tahimik. Madilim ang labas. Tanging ilaw ng isang bombilyang nakabitin ang nagbibigay liwanag. Sa mesa, nakasalansan ng maayos ang mga manual. At magkatabi, nakatungo ang mag-ama, sinusuyod ang bawat pahina, bawat diagram. Tay, tanong ni Roberto, sa tingin niyo po, kaya natin talaga to? Yung inaasahan sa atin ni Rogelio. Tiningnan ni Carlos ang anak. 12 taong gulang, may grasa pa sa mukha, mapupungay ang mata pero nagniningas sa determinasyon. Alam mo kung ano na ang nagawa natin, anak? Ano po? Napaniwala natin ang isang tao sa atin. At pag may naniniwala sa iyo, lahat ay posible. Ngumiti si Roberto at nagpatuloy sa pagbabasa. Ang dami pa niyang kailangang matutunan. Ang dami pa niyang kailangang buuin. Ang dami pa niyang kailangang patunayan. Pero ngayon sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. May tools siya. May suporta at higit sa lahat may mga taong naniniwala sa kanya. Ang hinaharap, malayo pa sa garantisado, nandun pa rin si Ricardo Fernandez, nanonood, naghihintay, nagtatangka. Ayaw niyang mapag-iwanan, ayaw niyang mawalan ng kontrol at lalong ayaw niyang mapahiya ng isang batang mekaniko sa isang garahe. Pero sa ngayon, sa isang maliit na talyer sa Sao Paulo, isang ama at isang anak ay nagtatayo ng higit pa sa negosyo. Tinutuklas nila ang kinabukasan. Isang pahina, isang kotse, isang kilos ng tiwala sa bawat araw. Ang pag-a-adjust sa bagong paaralan ay mangangailangan ng tiyaga. Pero sa ngayon, hindi na yun mahalaga.
Dahil sa unang pagkakataon, naniniwala si Roberto Santos na kaya niyang maging higit pa sa isang batang mahirap mula sa isang maalikabok na talyer. Kaya niyang maging inhinyero, maging negosyante, maging guro, kaya niyang maging kahit sino. At ang mga pangarap, kapag pinatibay ng sipag at sinustentuhan ng tamang mga tao, ay may isang kakaibang ugali, nagkakatotoo. Sa isang mataas na gusali, makintab at marangya, nasa telepono si Ricardo Fernandez. Sunod-sunod ang tawag sa suppliers, sa city officials, sa inspectors, sa kanyang tahimik na koneksyon sa mga estratehikong posisyon. May isang lugar na ang tawag ay Santos at Son, sabi niya sa bawat tawag. Gusto kong pahirapan sila, huwag kayong lumabag sa batas. Pero ipatupad niyo ito ng mahigpit, gawing mabagal, gawing mahirap, gawing masakit. Nagtatanim siya ng mga binhi ng sabotahe na balang araw ay uusbong. Pero ang hindi alam ni Ricardo, maling tao ang minamaliit niya. Hindi niya nauunawaan ang lakas ng isang ama na walang takot at may lahat ng dahilan para lumaban, at lalo na hindi niya nauunawaan ang apoy sa puso ng isang 12 taong batang isinilang para baguhin ang mga patakaran. Lunes ng umaga, pumasok si Roberto sa Kolehiyo Bandeirantes na parang pumasok siya sa ibang mundo. Ang kanyang uniforme, malinis at maayos. Ang bag, puno ng bagong notebooks. Ang marmol na sahig at high-tech na classroom, parang panaginip. Sa physics class, nagsulat ang guro ng isang komplikadong thermodynamics equation sa board. Nasagot ito ni Roberto sa loob ng 3 minuto. Tahimik ang buong klase, maging ang guro natigilan. "Well done, Roberto," sabi niya. "Kita kong tunay mong nauunawaan ito." Sa recess, lumapit ang ilang estudyante. "Ikaw yung nasa video na, di ba? Yung nag-ayos ng Rolls Royce?" Tumango si Roberto, mahiyain, pero nakangiti. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya'y nakikita siya. Hindi dahil sa kakulangan niya, kundi sa kakayahan niya. 11:15, nag-vibrate ang cellphone ni Roberto. "Tay!" Lumabas siya ng klase at sinagot ito. "Ayos lang po ba ang lahat?" Pero ang boses ni Carlos, basag, nanginginig. "Anak, isinara ng gobyerno ang talyer." Parang nahulog ang puso ni Roberto. "Ano? Paano pong isinara?" Dumating ang city inspectors, mga 30 minuto ang nakalipas. Sabi may structural violations, kulang sa permits, luma ang gamit. Sinilyuhan ng pinto, sarado na tayo. Pero taon na tayong bukas. Alam ko, pero may mga dokumento sila, may official seals. Sabi nila galing daw sa anonymous complaint. Nagngit-ngit ang kamao ni Roberto. "Ricardo, walang duda. Tinawagan niyo po ba si Rogelio?" "Oo, papunta na raw siya." Tahimik, tapos nanginig ang tinig ni Carlos. "Anak, kapag tuluyan tayong nagsara, tapos na tayo. Lilipat na ang mga kliyente, may utang pa tayo, ni hindi natin mabuksan ang pinto. Pupunta po ako ngayon." "Huwag anak, mag-aral ka muna." "Mas mahalaga yan. Pero manatili ka anak, pakiusap." Binaba ni Roberto ang tawag. Manhid, walang salita, natapos ang klase ng parang walang tunog. Isang ulap ng kawalang laman. 3:00 ng hapon. Paglabas ng klase, tumakbo si Roberto papunta sa bus. Bumaba malapit sa talyer at napatigil. May tao, marami ng 12 ng tao, mga kapitbahay, kliyente, kaibigan. May dala silang mga karatula, hustisya para kay Roberto. Ibalik ang talyer. Ang talento, hindi krimen. Tahimik na lumapit si Roberto, walang masabi. Unang nakakita sa kanya si Donna Teresa. Tumakbo agad papunta at niyakap siya. "Anak, kalapastanganan ang ginawa nila." Niyakap niya ito ng mahigpit. "Donna Teresa, ano po ito?" Ngumiti siya kahit may luha. "Nang mabalitaan naming isinara ang shop, kami nagkaisa, kayo ng tatay mo. Tinulungan niyo kaming lahat. Inaayos niyo kotse namin kahit gipit kami. Ngayon kami naman ang lalaban para sa inyo." Tumingin si Roberto sa paligid. Nakita niya si Mr. Alejandro, ang panadero na minsang nagbayad gamit tinapay. Si Mrs. Carmen, retiradong guro na may lumang kotse na inayos ni Roberto ng libre.
At marami pa, mga taong dating may sirang sasakyan pero umalis na may pag-asa. Mga taong ngayon nakatayo para sa kanya. Sa mahabang panahon, pakiramdam ni Roberto ay invisible. Isa lang siyang batang mahirap, isa sa maraming wala. Pero ngayon naunawaan niya, matagal na pala siyang nakikita, pinahahalagahan nila. Lumusot si Roberto sa ilalim ng dilaw na tape na nagselyo sa pasukan ng kanilang talyer. Sa loob, nakaupo si Carlos sa isang bangko. Nakasubsob ang ulo sa mga kamay, kita sa bawat hininga ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Sa isang tabi, nasa telepono si Rogelio, kausap ang isang abogadong matikas ang bihis, mabilis ang galaw sa tablet. Roberto, sabi ni Rogelio paglingon, dapat nasa paaralan ka. Hindi ko kayang manatili roon, sagot ni Roberto, matatag ang tinig, hindi habang nawawalan ng lahat ang tatay ko. Tumingala si Carlos, mapula ang mga mata. Anak! Agad na yumakap si Roberto sa kanyang ama, mahigpit, nararamdaman niya ang panginginig nito. Ayusin natin to, tay! Magkasama tayo! Lumapit si Rogelio. Alam ko na kung sino ang may gawa nito. Ricardo, sagot ni Roberto. Hindi yun tanong. Tumango si Rogelio, mabigat ang mukha. Ricardo, gumamit ng koneksyon sa City Hall. Inutusan ng mga inspektor gamit ang luma niyang mga pabor. Oo, may ilang permits na hindi pa updated. Pero yung bilis ng pag-inspeksyon, malinaw na setup ito, bulong ni Carlos halos walang lakas. Ngayon, anong gagawin natin? Tumingin si Rogelio sa abogadong kasama. Ngayon lalaban tayo. Si Francisco ang kasama ko, eksperto sa administrative law. Lalabanan namin ang bawat paratang. Ipapakita naming ito'y ginawa sa masamang layunin. Umiling si Carlos. Maaring abutin ng linggo yan, samantala sarado kami. Walang kita, walang operasyon. Ako ang bahala sa gastos, sagot ni Rogelio agad. Kasosyo mo ako. Kapag nalunod ang shop na to, lugi rin ako. Biglang dumating si Mariana, hawak ang cellphone. Dad, kailangan mong makita to. Pinatugtog niya ang video. Kuha ito mula sa labas, kasama ang mga tao. Sa screen, si Dona Teresa, namumugto ang mata. Carlos at Roberto Santos, bayani sila rito sa komunidad. Noong wala akong pera, inayos pa rin nila ang kotse ko. Hindi lang negosyo ito, talyer ito ng pag-asa para sa mga walang-wala. May kalahating milyong views na ang video. Lahat ng Brazil nakatutok na, sabi ni Mariana, kumikislap ang mga mata. Nasa panig natin ang tao. Tumingin si Roberto sa bintana. Lumubo ang tao. May media crews, may mga placard, may mga klakson ng suporta. Hustisya para sa Santos at Filho. Ang talento ay hindi krimen. Hayaan silang magtrabaho. Tumango si Rogelio sa tanawin. Ito ang nangyayari kapag ang trabaho mo ay may totoong halaga sa tao, Roberto. Mahalaga ka. Mahalagang tao ang tatay mo. Mahalaga ang talyer na ito. Muling nagsalita si Francisco, ang abogado. May magandang balita ako. Nakuha natin ang emergency injunction. Pumayag ang huwes na bigyan ng prioridad ang kaso dahil sa social relevance. Nanlaki ang mata ni Carlos. Prioridad, ibig mong sabihin, may hearing bukas, 10:00 ng umaga. Ganon kabilis? Ngumiti si Francisco. Kapag nakatingin ang publiko, kahit ang sistema kumikilos. Walang gustong huwes na maging kontrabida sa ganitong istorya. Biglang bumukas ang pinto, malakas. Pumasok si Ricardo Fernandez, may 2 private security guards. Rogelio, kailangan nating mag-usap. Ngayon, hindi gumalaw si Rogelio. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sumugod si Ricardo, galit na galit. Meron pa, tungkol sa kung paano mo sinisira ang kumpanya natin para lang sa isang bentahan ng grasa. Lumamig ang boses ni Rogelio. Pag-isipan mong mabuti ang susunod mong sasabihin. O bakit? Sasaktan mo ako? Tumingin ng may pangungutya si Ricardo. Nakakaawa ka. Mula nang mamatay si Manuel, para kang multo. Ngayon, nakakita ka ng bagong bata at akala mo maibabalik mo ang nakaraan?
Humigpit ang kamao ni Rogelio. Paalala lang, patay na si Manuel. Walang charity garage ang makakabuhay sa kanya. Tahimik, walang nagsalita, walang gumalaw. Isang sandaling puno ng yelo. Nanginginig si Rogelio, nanlalabo ang mata. Bago pa siya makapagsalita, tumayo si Carlos. Humarang sa pagitan nila. Lumabas ka sa talyer ko. Tumawa si Ricardo. Talyer mo ang junkyard na to. Sabi ko, lumabas ka. Lalo siyang lumapit. Ikaw, isang palpak. Mekanikong second rate na puro grasa lang ang alam. Hindi niya natapos. Sumingit si Roberto. 12 taong gulang, maliit. Pero ang mga mata naglalagablab. Hindi mo sisiraan ang tatay ko. Nagulat si Ricardo. Tumabi ka, bata. Hindi. Mas mahalaga ang tatay ko kaysa sa lahat ng meron ka. Tinuruan niya akong magtrabaho, maging tapat, at igalang ang kapwa. Ikaw, anong naituro mo? Paano manira ng tao dahil naiinggit ka? Tumawa si Ricardo pilit. Inggit, sa inyo, may mga yate ako, penthouse, 12 ng kotse. Eksakto, sagot ni Roberto, hindi natinag. Mga bagay, pero ako may mga taong nagmamahal sa akin. Isang amang handang ibuwis ang buhay para sa akin. Mga kaibigang nandiyan sa oras ng pangangailangan. Isang buong komunidad na naniniwala sa amin. Unti-unting nawala ang ngiti ni Ricardo. Pumunta ka rito para patunayan na kami maliit, pero ikaw ang nagpatunay kung gaano ka kaliit. May mga bodyguard ka nga, pero sira naman ang reputasyon mo. Biglang nagpalakpakan at nagsigawan ng suporta ang mga tao sa labas. Namula si Ricardo. Pagsisisihan mo to. Hindi niya pagsisisihan. Sabat ni Rogelio, lumapit at tumayo sa tabi ni Roberto. Dahil bukas, ihaharap ko ang mga ebidensyang hindi mo inakalang meron ako. Mga audio recording, bank transfers, mga testigo. Ikaw ang nagutos na inspeksyonin ang shop. At ngayon, mawawala ang lahat sa'yo. Nanlumo ang mukha ni Ricardo. Bluff lang yan, wala kang pruweba. Pinindot ni Rogelio ang play button sa kanyang cellphone. At sa buong talyer, lumaganap ang boses ni Ricardo. Kailangan kong magkaroon ng problema ang Santos at Philho. Magkano ang kailangan para makahanap ng seryosong violation? Nawala ang kulay sa mukha ni Ricardo. Saan mo nakuha yan? Mula sa isang inspektor na sinubukan mong suhulan, tugon ni Rogelio, malamig ang tinig. Hindi lahat ng tao binabayaran. Lumapit pa siya na, kaya ito ang gagawin mo. Lalabas ka rito, iuurong mo lahat ng reklamo at ibebenta mo ang shares mo sa kumpanya natin. Gawin mo yon at hindi ko ito ipapasa sa Federal Police. Hindi mo pwedeng, pwede. At gagawin ko, kapag hindi ka sumunod, huhulihin ka. At ngayong nasa panig namin ang publiko, kahit sinong abogado, hindi na kayang baluktutin ang katotohanan. Hindi makagalaw si Ricardo. Hindi pa ito tapos, sabi niya, nanginginig. Tapos na, lumabas ka, at huwag ka nang lalapit muli sa pamilyang to. Umalis si Ricardo habang binubulabog siya ng bunang mga tao, tila kontrabidang tinataboy sa entablado. Kinabukasan puno ang korte. Pinakinggan ng huwes ang mga recording, sinuri ang mga ebidensya. Walang hirap ang desisyon. Suspendido ang order ng pagpapasara. Inimbestigahan ang mga inspektor. Binuksan muli ang Santos at Philho. Paglabas ni na Carlos, Roberto, Rogelio at Mariana, sinalubong sila ng mahigit 200 katao. Tagumpay ang katarungan. Roberto! Napahinto si Roberto, hindi siya makapaniwala. Sa wakas naramdaman niya, tanggap siya. Mahalaga siya, yumakap si Carlos sa kanya. Nagtagumpay tayo, anak. Hindi po tay, kayo po, pinalaki niyo ako, tinuruan niyo akong lumaban. Lumapit si Rogelio kasama si Mariana. Pinaalala niya sa akin si Manuel, mahinang bulong niya. Pero hindi siya si Manuel, sagot ni Mariana. Siya ang bagong batang tinutulungan mo. At kasing ganda rin yon, isang panaginip muling nabuo. Hindi na makilala ang dating talyer. Ngayon ay may 2 modernong gusali,
makabagong kagamitan, hydraulic lifts, computer diagnostics, mga silid-aralan para sa mga apprentice at ang bagong karatula, Santos e Filho, sentro ng kahusayan sa mekanika, kaakibat ang Mendoza Imports, kung saan nagtatagpo ang talento at pagkakataon. Sa muling pagbubukas, daan-daan ang dumalo. Lumapit si Roberto sa podium, suot ang bagong uniforme. Hindi lang ito trabaho para sa amin, panimulan niya. Dito ko natutunan na kayang baguhin ang kaalaman ng buhay, na mas mahalaga ang katapatan kaysa kita. At ang talento hindi kailangan ng yaman kundi ng pagkakataon, maalab na palakpakan. Ngayon, hindi lang kami nagbubukas ng talyer, naglulunsad kami ng training center, libre ang kurso sa mga kabataan. May scholarship para sa masisipag. Ipinapakita naming ang oportunidad binabago ang kapalaran. Sumunod si Carlos sa mikropono. Hindi ako magaling magsalita, pero gusto kong pasalamatan ng taong nagpabago ng buhay namin. Tumingin siya kay Rogelio. Pwede naman siyang tumalikod, pero pinili niyang maniwala. Salamat, Rogelio. Lumapit si Rogelio. Tinig ay nanginginig. Hindi, Carlos. Ako ang dapat magpasalamat. Binigyan ninyo ako ng dahilan para muling mabuhay. Tumingala siya sa langit. Manuel, nasan ka man, sana proud ka. Kinagabihan, nagkape sina Rogelio, Mariana, Carlos at Roberto sa bagong opisina. Hindi pa rin ako makapaniwala, ani Roberto, mahina ang boses. Ngumiti si Rogelio, paniwalaan mo, pinaghirapan mo lahat yan. Dumating si Mariana, may dalang kahong-kahoy. Pinagkatiwala sa akin to ng tatay ko, para sa'yo. Binuksan ni Roberto. Nandun ang lumang tools ni Manuel, maayos pa rin. Pag-aari ni Manuel, ani Rogelio, malumanay. Gamit niya noong siya'y 10 taong gulang. Matagal kong tinago, pero alam kong gusto niyang mapasa iyo na to. Hawak ni Roberto ang maliit na wrench, parang banal na bagay. Hindi ko po matanggap to. Kailangan mong tanggapin dahil alam kong gagamitin mo ito para gawin ang pangarap ni Manuel, ayusin ang mundo gamit ang makina. Papangako po, aalagaan ko ang mga ito at hinding-hindi ko makakalimutan. Sa'yo na yan, anak, at sigurado akong nakangiti si Manuel. Nagkwentuhan sila hanggang gabi. Saan mo nakikita ang sarili mo pagdating ng 10 taon? Tanong ni Rogelio. Gusto kong maging engineer. Gusto kong palawakin ang center na ito sa iba't ibang lungsod at siguraduhin walang batang may talento ang maiiwan dahil lang sa kahirapan. Tumango si Rogelio. Magagawa mo yan, sigurado ako. Tumayo si Carlos para sa tunay na kasosyo. Kinamay siya ni Rogelio para sa tunay na kaibigan. Sumabay sina Roberto at Mariana, 4 na kamay, iisang pangako. May mga talento na kayang baguhin ang buhay, ani Mariana. May mga pangalawang pagkakataon, dagdag ni Roberto. Lumubog ang araw sa São Paulo at sa isang munting sulok ng lungsod, sa isang talyeng muling isinilang, 4 na puso ang nagpapatunay. Ang kabutihan ay lumalampas sa kasamaan. Ang talento ay nakakatibag ng diskriminasyon at ang pagmamahal, pinabago ang lahat. Hinawakan ni Roberto ang mga lumang tools ni Manuel. Tahimik na nangako. Magiging lahat siya ng pinaniniwalaan ng ama niya. Lahat ng sanay naging si Manuel. At higit pa, dahil ang talento hindi kailangan ng yaman para magningning. Kailangan lang ng isang pagkakataon. Sa edad na 22, lumakad si Roberto Santos patungong entablado ng gawad pang inhinyero ng bansa sa Brazil. Tumahimik ang buong bulwagan habang inihayag ang kanyang pangalan. Pinakamahusay na estudyante ng mechanical engineering sa buong Brazil. Suot ang maayos na Amerikana, humakbang siya ng may kababaang loob, bit-bit ang lahat ng kanyang dinaanan, hindi bilang pasanin, kundi bilang karangalan. Tumayo siya sa harap ng mikropono, ngumiti at nagsalita. Para sa aking ama si Carlos Santos, na siyang nagturo ng lahat sa akin. Para kay Rogelio Mendoza, na nagbigay ng oportunidad nang wala ng ibang naniwala. At para kay Manuel, na kahit hindi ko kailanman nakilala,
ay nagpapatunay na ang inspirasyon kahit wala na ay kayang baguhin ang isang buhay. Ang Santos at Filho ay hindi na lamang isang talyer. Ito ay isang kilusan. May 12 sangay sa buong Sao Paulo, bawat isa ay puspos ng sigla at layunin. Nag-aalok ng libreng automotive courses, nagbibigay ng trabaho sa mga kabataan, at may isang matatag at makapangyarihang motto. Mahalaga ang kita, pero ang dignidad walang presyo. Sa likod ng lahat ng ito, naroon pa rin sina Carlos at Rogelio. Hindi na lang mga kasosyo, isang pamilya. Si Carlos, dating pagod na mekanikong kapos sa sahod, ngayon ay kagalang-galang na co-founder ng isang pambansang institusyon. Si Rogelio, dating milyonaryong nilamon ng dalamhati, ngayon ay puso ng isang misyong mas malaki pa sa negosyo. Tinupad rin ni Mariana ang kanyang pangako, naging isang mechanical engineer gaya ng kanyang ama, ngunit pinili niyang magturo tuwing weekend sa orihinal na talyer upang ibahagi ang kanyang natutunan. Hindi para sa pera, kundi para sa kabuluhan. At si Roberto, naging lahat ng inaasahan ng mga tao sa kanya at higit pa, isang brilliant engineer, tagapagturo ng libo-libo, boses ng mga komunidad na matagal nang nakalimutan, buhay na patunay na ang kadakilaan ay kayang umusbong sa pinakahindi inaakalang lugar. Ginawa niyang layunin ang dating sakit, ginawa niyang pagbabago ang kanyang talento. Madalas siyang tanungin, ano ang pinakakahanga-hangang bagay na naayos mo? Akala nila sasagot siya ng Ferrari, Bugatti, yung unang makina na inayos ko nang nakapikit. Ngunit iisa lang lagi ang sagot ni Roberto, may tahimik ng ngiti, hindi yon ang Rolls-Royce, kundi ang puso ng isang lalaking nakalimot kung paano magmahal, at kapalit, inayos niya ang buong buhay ko. Ang umagang iyon sa Avenida Paulista ay nagsimula sa isang malupit na tawa. Ngunit nagtapos ito sa isang kwento ng pagtubos na nagbago ng maraming buhay. Isang batang may kamay na may grasa, isang milyonaryong nilamon ng lungkot, isang mekanikong hindi iniwan ang kanyang prinsipyo, isang babaeng tumangging patahimikin, at isang komunidad na hindi kailanman nakalimot. Magkakasama, hindi lang sila nag-ayos ng mga kotse, inayos nila ang tiwala. Pinatunayan nila na ang kabaitan, tapang at pangalawang pagkakataon ay kayang baguhin ang isang lungsod. At sa huli, hindi lang makina ang inayos ni Roberto Santos. Siya mismo ang naging spark ng isang kilusan, dahil ang talento hindi kailangang mayaman para magningning. Kailangan lang nito ng isang taong sapat ang tapang upang maniwala, wakas, at isang bagong simula.